Siyens na naman palang kasama niyo. Oo. Nakuha niya agad ang loob ng anak natin ha. Ang bilis naman yata. Ano bang gusto mong palabasin, Johan? Magsisimula ka na naman ba? Did I? Nag-react lang ako ng ganito kasi parati na lang. Kahit alam mong ayaw ko sa lalaking yun. Nakipaglapit ka pa rin. Ay, mag-a-adjust ako? Kapag ba sinabi kong layuan mo iyang babae mo, gagawin mo? Ibang usapan to. Para sa atin ang ginagawa ko. Talaga ba? Bigla na lang nagring ang phone nito. Agad nitong kinuha ang phone at akmang aalis para sa malayo nito sagutin ang tawag. Dito ka lang. Sagutin mo yan dito sa harapan ko, Johan. Kung para sa atin iyang ginagawa mo, di ba dapat malaman ko rin ang usapan niyo? I-loudspeaker mo. Hello, love? Excited na ako sa wedding natin Sunday next week. Kilig na sambit ng babae sa kabilang linya. Natigilan siya. Ikakasal na ito? Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang sabi nila, isa raw sa pinaka-toxic na ugali ng Pilipino, ang pangangaliwa o hindi naman kaya ay ang pagtataksil na sinasabi ng karamihan. Na isa raw ito sa pinakamalaking kasalanan sa pagsasama at pagbuo ng isang masayang pamilya. Yung tipong sa halip na bigyan ng respeto ang isa't isa, nagiging dahilan pa ito ng pagkawatak-watak at pagkasira ng isang pamilya. Maraming dahilan kung bakit hindi nagkakaintindihan ang dalawang taong nasa isang relasyon na nagiging sanhi rin sa kung bakit sila tuluyang naghihiwalay. Pwedeng medyo mahina sa tukso ang isa o hindi naman kaya ay sadyang nagsawa lang talaga. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon na pinagtataksilan ka ng sarili mong asawa, magagawa mo pa rin ba siyang patawarin? Kahit na ang naging dahilan ng pagkakamali niya ay para lang mailigtas ang anak ninyong dalawa? Hanggang saan ka dadalhin ng pagtitiis mo para sa anak at pamilya niyong dalawa? Napangiti si Myla habang pinagmamasdan ng anak niyang mag-aral na ulit sa kindergarten. Excited na naman kasi itong pumasok ngayon. Hindi pa nga lang sila makaalis dahil wala pang sasakyan ng asawa niyang, si Johan. Just wait for me, honey. Parating na ako. Hindi naman kasi pwedeng wala ako sa unang araw ng baby natin. Kailangan niyang daddy niya doon. Iyon ang huling sinabi ni Johan nang sinabi niyang aalis na sila para ihatid ang anak niya. Masaya siya dahil kahit busy si Johan, ay naglaan pa rin ito ng panahon para sa kanila ng anak niya. Alam nitong importante sa anak nila ang araw na yon. Binalingan niya ulit ang anak niya. Napakanta-kanta pa habang sukbit sa likod ang backpack. Ako nang magdala ng bag mo, baby. Mabigat yan. Offer niya dahil baka nabibigatan ng anak sa dalang bag. Hindi na po. Big girl na ako. Ay, talaga ba? Big girl na yan? Ngumiti siya sa anak. Tumungoy ito at malawak ang ngiti. Kita ang determinasyon sa mga mata ng anak niya. Kaya't medyo pumayat na ito. Dahil nagkakemo na ay, kita niya pa rin na bibo pa rin ito. Tila sinisikap talaga ng anak niyang mag-survive sa kabila ng paghirap na nararanasan nito. Sana nga sa kanya nalang ipinasang paghirap ng anak niya. Bukas palad na tatanggapin niya ang anumang sakit na iyon. Huwag lang mahirapan ang anak niya. Nahirapan na rin silang mag-asawa sa gastusin. Pero kinakaya pa naman. Malaki-laki na rin ang bayarin nila sa kuryente, tubig at bahay. Pero sinisikap nilang mapaglaanan iyon ng budget. Madalas kasi ay napupunta sa bills nila sa hospital ang mga kinikita ng asawa niya. Kaya't ang ipon nila ay nagamit na rin nila lahat. Kung saan-saan na rin nakakautang ang asawa niya. Hindi na nila alam kung saan pa kukuha ng perang ipambabayad. Lalo pa at naisangla na rin nilang alahas na meron sila bago sila nagsama ni Johan. Kung pwede niya lang sana tulungan ang asawa sa mga bayarin ay matagal niya nang ginawa. Kaya lang sa pagkakataong ito ay ang pag-aasikaso lang sa mga ito ang tanging maitutulong niya. Napatingin siya sa relo sa bisig nang mapansin na
Ilang minuto na silang nakatayo doon at wala pa si Johan. Nangako kasi itong darating ngayon dahil gustong ihatid ang anak nila. Pero hindi pa rin ito dumarating hanggang ngayon. Hindi naman pwedeng maghintay sila doon ng ilang oras. Baka malit na rin ang anak niya. Hindi pwedeng unang araw pa lang ay late ka agad sila. Tinawagan niya ulit si Johan. Balak niyang tanungin kung nasa ng lalaki at baka malapit na ito. Kaya lang ilang ring ang narinig niya sa kabila ay hindi pa rin ito sumasagot. Kaya binaba niya na lang ang phone at nag-chat na lang sa lalaki. From Maya. Sorry honey, kailangan naming magbandali. Maliliit ang baby natin. Nauna na kami sa'yo. Sunduin mo na lang kami mamaya sa school. Saka hinawakan niya ang kamay ng anak para magpara ng taxi. Hindi na darating si daddy? Gulat na binalingan siya ng anak. Narinig kasi nitong sasabay ang ama nito. Kaya maging ito ay umasa rin na darating nga ang ama. Naintindihan niya rin kung bakit malilate ang asawa. Busy rin kasi ito parati sa trabaho. Parati pa nga itong nag-uuti para raw madali ma-promote at mag-increase ang sahod. Para na rin mabayaran nila ang mga utang nila at hindi na sila mahirapan sa pagpapagamot sa anak nila. Maraming plano si Johan para sa ikabubuti nilang dalawa ng anak niya. Naaw na nga siya sa asawa. Hayaan mo. Susunod si daddy sa school. Malilate lang siya ng konti ngayon. Hindi nito nagustuhan ang nalaman. At nakabusangot pa nga. Close na close kasi ito sa ama. At nahalata niyang gustong-gusto ni Daisy na napupuri ito parati ng ama. Paniguradong balak nitong magkwento sa ama nito. Mamaya, magkikita kayo sa school dahil pupunta siya roon. Ikwento mo kaagad sa kanyang first day mo. Pag-aalo niya sa bata. Kalaunan ay naging magaan na ulit ang mood nito. Masaya na ulit itong pumasok lalo pa at nakita ulit nito ang mga dating kaklase. Nahiwagaan ang mga kaklase nito dahil may nakatakip pang tela sa ulo ng anak niya. Nagpapasalamat siya at mababait ang kaklase ng anak. At tila hindi naman ginajudge ng mga ito ang sitwasyon ng anak niya. At least, hindi naisip ni Daisy na naiba ito dahil cancer patient ito. Kasi hindi naman iyon ipinaramdam ng mga nasa paligid nito. Parang hinihele ang puso niya sa nakikita. Naglalaro na ulit ang anak niya na parang normal na bata na healthy ito at walang sakit. Iniwan niya muna ang anak dahil tutungo siya sa palengke, malapit sa paaralan, para mamalengke na lang habang hinintay niyang anak. Hintayin niya kung kailan uwian ng mga to. Tsaka, darating mamaya si Johan. Isasakay niya na lang sa sasakyan ang mga pinamili niya. Lumabas na siya sa school at naglakad lang ng konti nang madaanan niyang mamahaling coffee shop. Huminto lang sana siya para tingnan ang looban ng paborito niyang coffee shop. Kung hindi siya nagmamadali baka nagkape muna siya. Kaya lang nagmamadali rin kasi siya. Napakunot ang noo niya nang mapansin ang pamilyar na likuran ng lalaking nasa counter at mukhang nag-order doon. Kaya lang ang lalaki ay may katabing sexy na babae. Takalingkis ang kamay ng lalaki sa bewang ng babae. Pilit niyang inaalala kung saan niya nakita ang lalaki at bakit pamilyar ito sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang dalawa hanggang sa nakita niyang lumabas ang mga ito ng coffee shop. May dala ng kape ang babaeng kasama ng pamilyar na lalaking yun. Hindi makita ang mukha ng lalaki dahil nakatalikod ito. Mula nang sa counter pa ito hanggang sa nakalabas ay hindi niya ito makilala. Hinintay niya hanggang sa makita niyang hitsura ng lalaki. Nakita niya na paglabas ay naghalikan pa nga ang mga ito at nakasandal sa kotse. Napaisip siya. Kaklase niya kaya ito? Kasi parang familiar talagang likod ng lalaki. Hanggang sa humarap ito, dahilan para muntik na siyang matumba. Ang lalaking yun, hindi niya kakilala lang, o kaklase, o kaibigan, kundi itong asawa niyang si Johan. Sinabi nito kaninang darating at susundin sila ng anak niya, pero hindi ito kaagad nakarating. Tapos makikita niya ito dito sa labas ng coffee shop na may kahalikang ibang babae. May pa-date-date pang nalalaman ng dalawa. Samantalang nasa ganitong sitwasyon sila ng anak nila. Inasayang natagalan ang lalaki dahil busy ito sa trabaho. Tapos malaman-laman niya pa na hetong asawa niya
at nakipagharutan sa mismong harapan niya. Parang pinilipit ang dibdib niya sa sakit. Ilang taon silang nagsama ni Johan. Mataas ang tingin nila ng anak niya sa lalaki. Mahal na mahal nila ito. Tapos malaman-laman niya pa na may iba pala itong minamahal. Nagawa pa nitong gawin ang ganitong bagay sa ganitong sitwasyon. Hindi man lang nito naisip ang pamilya nito. Tumulo ang luha niya. Umasa siyang matino ang asawa niya. Umasa siyang sila lang ang mundo ng lalaki. Nasa kanila lang ng anak niya iyon umiikot. Pero ito ang katotohanan. Nasa harapan niya. Taksil ang asawa niya. Nakita niya kung papaano namilog ang mga mata ni Johan nang matanaw siya nito mula sa kinatatayuan niya. Agad niyang pinalis ang luwas sa mga mata niya at agad na umalis doon. Hindi siya kaagad na sundan ni Johan. Tapos ng klase ng anak niya ay umuwi na sila. Hindi na nangyari iyong sinabi niyang susunduin sila ni Johan. Papaano naman kasi sila susunduin nito kung abala ito sa ibang babae? Bakit wala si Daddy? Hindi ba siya darating? Akala ko susunduin niya tayo. Busy ba siya? Hindi niya nasundan ang matanong ng anak. Hindi niya alam kung paano pa ito sasagutin matapos siyang makita ang asawang may kalampungang iba. Hanggang sa mga oras na yun ay nakatulala siya. Parang wala sa sarili. Malalim ang iniisip niya. Kung ano-anong katanungan ang sumasalimbay sa isipan niya. Nagkulang ba siya? Talaga bang minahal sila ni Johan? Ano ang kulang at naghanap pa ito ng iba? Iiwan na ba sila nito? Kakalimutan na ba sila ng asawa niya? Mag-isa niya na lang bang sasamahan sa laban ng anak niya? Isa lang iyon sa napakaraming katanungang bumabagabag sa isipan niya sa mga oras na yon. Kaya sa pagluluto ay hindi siya makapag-concentrate, kaya ang ending ay dilatang binuksan niya para maging ulam nila kinagabihan. Panay ang tingin niya sa pinto ng sala. Gusto niyang umiyak ng umiyak pero hindi niya magawa, lalo na sa harapan niyang anak niya. Hindi niya kayang makita ng bata kung gaano siya kamiserable ngayon. Baka magtanong ito at malaman nitong ang hinahangaan at pinakamamahal nitong ama ay hindi na silang priority. Ang masakit pa ay kahit nakita na nito kanina na nakita niyang lahat ay talagang hindi ito sumunod agad para magpaliwanag sa kanya. Nagpagabi pa rin talagang lalaki. Kahit nasaktan siya kanina ay gusto niya pa rin marinig dito na mahal siya nito at hindi sila nito ipagpapalit sa kahit na sino. Kahit pa yata magsinungaling ito, pampalubag-loob ay hahayaan niya. Pakikinggan niya pa rin iyon at paniniwalaan. Hindi niya lang napaghandaan ito at hindi talaga matanggap agad. Gulat na gulat pa siya. Hindi niya inaasahang sa isang kisap mata ay biglang may iba na ito. Hindi siya nakatulog. Sino man kasing makakatulog sa ganitong sitwasyon? Nasa banyo siya at naghilamos nang pumasok si Johan. Nagkatinginan silang dalawa. Tinuyo niya lang ang tubig sa mukha gamit ang tuwalya bago siya humarap kay Johan at pinadapong malakas na sampal na kanina niya pa pinaghandaan. Hindi ito nagsalita agad matapos niyang masampal. Tila talagang ninamnam pa nito ang sampal na natanggap nito. Kung iisipin, kulang pa yan sa ilang taon kong pagpapakatuto sa'yo na binalasubas mo lang. Matigas niyang bigkas. Kailan ka pa nagsimulang magsawa? Kailan mo pa naisip na hindi pala kami ni Daisy ang dapat mong pinagtutuunan ng pansin? Kailan pa noong naisip mong lokohin ako at talikuran? Pigil na pigil ang boses niya, alang-alang sa anak nilang nasa kabilang silid na maaring makinig sa pag-aaway nila oras na nagsigawan sila rito. Kailan mo pa nung na-realize mo? Hindi kaming mundo mo. Ngayon ay lumuluha na siya. Gusto niya pa ulit itong saktan. Gusto niya itong sugatan. Pero kahit na anong gawin niya ay wala pa rin namang magbabago. Nagloko pa rin ito. At nagsisimula ng magkalamat ang relasyon nila ngayon. Sinimulan iyon ni Johan, ang lalaking sumira nun. Nanatili itong nakayuko. Tila tanggap na tanggap nito ang kasalanan nito. At tila hindi man lang ito nagsisisi. Tatanggapin niya lang kung magsusore ito. Pero wala. Wala itong ibang ginawa kundi ang manahimik sa kabila ng lahat ng sinabi niya. Mga ilang minuto siyang umiiyak sa harapan nito bago ito nagdesisyong magsalita.
don't want her to die. Ang unang sinabi nito. Ito na lang ang tanging paraang nakita ko para masolusyonan itong lahat. Hindi rin madali sa akin ito, pero kailangan kong gawin, Myla. Imbis na endearment nila ang gamitin nito ay, hindi na yung tinawag nito sa kanya, kundi, Myla. Parang gusto niya itong pagtawanan matapos marinig iyon. Paraan? Ang magkaroon ng kabit? Masasabi mo bang paraan yun? Ilang taon na ako sa trabahong ito. At gamay ko ng lahat ng trabaho dito. Pero hanggang ngayon nasa mababa pa rin ako. Gusto kong umangat sa field na to. Iniisip kong sa ganitong parang tayo masasalba. Lumulubog na tayo sa putik. Ayoko naman na tuluyan pa tayong malunod. Mahabang naging paliwanag nito pero pakiramdam niya. Nakikinig lang siya ng joke na gusto niyang pagtawanan. Hindi niya pinakinggan ang ibang paliwanag nito at nagtungo na diretso sa closet. Kumuha siya ng madamit na parati niyang nagagamit. Please, honey. Sinundan siya nito hanggang doon. Nakalublob na tayo ngayon sa putik dahil sa ginawa mo. Hindi mo napansin? Sarkastiko siyang umisi ng balingan si Johan. Honey, para sa atin ang ginagawa ko. I'm tired. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nilingon niya ulit ito ngunit may hilaw ng ngisi. Hindi halata, Johan. Mukhang nag-enjoy ka pa nga eh. Bukas na bukas din ay tutungo sila sa bahay ng mama niya. Pansamantala, doon muna sila tutuloy. Hanggang hindi niya pa alam kung ano talagang pwedeng mangyari ngayon sa pagitan nila ni Johan. Mahal na mahal ni Daisy ang ama nito. Kaya hindi niya alam kung papaano niya sasabihin sa anak ang bagay na to. O dapat ba na itago na lang ito kay Daisy habang buhay? Hindi siya sa silid nila natulog, kundi sa silid ng anak niya. Naglock siya ng pinto para hindi ito makapasok. Haro Diyos ko. Bakit wala mo lang pasabi? Talagang inagahan niyo pa. Paano itong apo ko? Gulat na gulat ang mama niya nang bigla na lang silang sumulpot sa pintuan ng mga to. Isang umaga. Nag-commute pa sila tungo doon. Tinakasan lang nila si Johan. Ang ginawa nilang dahilan sa anak ay may business trip ang daddy nito. At kailangan muna nilang umuwi sa lola nito dahil wala siyang makakasama sa bahay. Wala naman talagang ganoon. Wala lang talaga siyang choice. Hindi na siya nakapag-abesa sa magulang na pupunta sila kaya nagulat talaga ito nang makita sila sa labas na may bitbit pang bag. Hindi nila alam kung kailan maayos ito. Ang gusto niya lang muna ay magpalamig sa ngayon at puro stress na lang ang dumadaloy sa sistema niya. Lola! Agad yumakap ang anak niya sa lola nito. Bakit biglaan naman yata? Sumulpot ang ama niya sa likuran ng ina. Nakangiti ang ama niya na agad na inakbayan ng ina niya. Nakakainggit sa totoo lang. Umabot na sa ganitong edad ang papa niya pero kahit kailan ay hindi pa ito nag-cheat sa mama niya. Masyado nitong mahal na mahal ang ina niya na ito lang ang natatanging babaeng titingnan nito. Parang gusto niya tuloy alamin kung anong sekreto ng ina niya para hindi lukohin ng lalaki. Masyado na yata siyang hopeless sa buhay at kung ano-ano na lang ang naiisip. Ngumiti siya sa mga ito pero tipid. Namiss lang namin kayo. Hindi na siya nagsalita tungkol sa problema niya. Ayaw niya nang ipaalam sa pamilya niya ang kalokohang ginawa ng asawa niya. Hindi na dapat nadadamay sa problema nilang mag-asawa ang dalawang matanda. O hala. At ayos na ayos at gumagawa ako ng tsokolate. Inaniyahan na sila ng ina niya sa loob. Nakikita niya sa mga mata ng mga magulang niya ang lungkot sa tuwing titingnan ang anak niya. Ayaw lang ipahalata ng mga to. Alam niyang naawang mga ito sa anak niya. Pero dahil gusto niyang itrato pa rin ng mga to, ang anak niya katulad noon ay, iyon naman ang pinapakita ng mga ito. Ayaw niya kasing maramdaman ng anak niyang may mali dito. Nagtagal pa sila doon hanggang 1 linggo. Di na bali. At gusto pa ng pamilya niyang manatili pa rin sila doon at huwag na munang bumalik sa kanila. Pwede namang homeschool ang anak niya lalo pat may sakit ito. Kaya lang nang umabot sila ng 1 kalahating buwan sa puder ng parents niya ay sinundan na sila ni Johan doon. Galit na nakipagkita siya dito sa isang kainan. Hindi niya pinaalam sa parents niya at lalo na kay Daisy. Honey, please.
Bumalik na kayo ng bata. Kumuyom ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Tapos ng mga ginawa nito ay sasabihin lang nitong umuwi sila. Ilang gabi siyang hindi pinatulog ng mga nangyayari sa kanila. Ilang gabi siyang umiyak. Tapos iyon lang sasabihin na para siyang utu-utu na binigyan lang ng candy ay biglang sasama. Magtatrabaho ako. Kinamama ko iiwan si Daisy. Ako nang maghanap ng paraan. Huwag mo na kaming balikan dito. Matigas ang boses na sabi niya. I can provide your needs. Gamit ang pera ng kabit mo? Putol niya sa sasabihin nito. Natigilan nito at hindi kaagad nakapagsalita. Nagtagis ang bagang niya at talagang proud na ito ngayon dahil feeling nito magagawa na nito ang mga gusto dahil may access na ito sa pera ng babaeng yon. Ang asawa niya ay para ng prostitute. Nagpapagamit sa ibang babae para makuha ang gusto. Gusto niyang masuka. Di bali na lang, Johan. Hindi ko gagawin yan. Mahirap kami pero hindi kami manggagamit. Uminom muna siya ng tubig bago siya tumayo para iwan ito doon. Ilang beses nagpunta si Johan sa probinsya nila para kumbinsin siyang bumalik. Pero nang matigas siya. From Johan. Nasa labas ako. Can we talk? Tulog na bang anak natin? Binasa niya lang ang chat ni Johan pero hindi siya sumunod sa gusto nito. Nakapark ang sasakyan nito sa labas. Guilty ito kaya hindi ito naglakas loob na magpakita sa parents niya. Hinayaan niya lang lalaki sa labas. Hula niya ay doon ito natulog dahil mga bandang 3:00 ng umaga nang mapansin niyang nandun pa rin ang sasakyan ng lalaki. Mga bandang 5 lang ito umalis at hindi na hinintay na maabutan pa ng liwanag sa labas. Matutulog na sana siya ulit nang mapansin ng dugo sa bedsheet nila ng anak niya. Hanggang sa namilog ang mga mata niya nang makita ang napakaraming dugo na lumalabas sa ilong at bibig ng anak niya. May mga pasarin ang braso at binti ng anak niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at binuhat ang anak at humingi ng tulong. Ma! Pa! Umiyak na karga-karga niyang anak sa may sala. Humahangos naman nang lumabas ang dalawa mula sa silid nito. Parehong namilog ang mga mata ng dalawa nang makita ang sitwasyon ng apo. Magtatawag ako ng kagawad. Hingi tayo ng tulong sa kanya. Magpapahatid tayo sa hospital ngayon agad. Bulalas ng ama niya. Silang dalawa ng mama niya ay nagpapanik na. Kaya hindi na nila alam kung anong susunod na gagawin. Umiyak pa rin siya habang pinagmamasdan ng anak niyang nanghihina. Natigilan si Myla nang makita sa bungad ng hospital si Johan. Ngayong umaga lang nagpunta doon ang lalaki. Kahapon lang sinugod sa hospital na yun ang anak nila. Si Daisy. Asan ang anak natin? Bakas ang pag-alala sa mukha ni Johan. Hindi niya na maintindihan kung talagang totoo ba talagang pag-aalala na nakikita niya sa mukha ni Johan. Kahapon lang sinugod sa hospital ang anak nila. Pero ngayon lang ito nagpakita. Ni hindi agad ito nagpunta kahit na tinext niya na ito. Sa takot niya kahapon ay nag-text siya sa lalaki. Kahit nagagalit pa rin siya dito. Dang mga time na yon, takot na takot siya. Parang mahimatay na siya sa takot. Hindi niya na alam ang gagawin at nagbabaka sakali siyang madamayan siya ng lalaki kahit sa mga oras na yun lang. Pero hindi talaga ito nagpakita. Tapos ngayong umaga, bigla na lang itong susulpot doon gamit ang mukhang yan. Akala mo talaga nag-aalala sa anak nito. Nilampasan niyang lalaki at hindi ito pinansin. Ayaw niya itong kausapin ngayon. Mas lalo lang siyang naiinis dito. Honey. May pagsusumamo sa boses nito nang tawagin siya. Natigilan siya at napalunok sa kanagsalita. Bumalik ka na sa babae mo. Ayos na kami dito. Saka ka nalang bumalik kapag may problema. Malamig ang dating ng boses niya. Napapagod na siya. Kagabi pa siya walang tulog. Mas lalo lang siyang nanghina. Na makita ngayon lang umaga sumipot si Johan. I'll pay the bills after this. Mas mabuting sa bahay na kayong mamalagi simula ngayon. Mas maalagaan ng maayos si Daisy roon. Mas malapit sa hospital at hindi niya na pinatapos si Johan at nagbadali nang umalis doon. Mabilis ang lakad niya. Gusto niyang magtungo sa CR ngayon. Niyak siya.
Sobrang nadudurog siya sa mga oras na yon. Myla! Boses sa iyo ni Johan. Hindi niya inasahang sinundan pala siya nito. Bago siya nakapasok sa CR ng babae ay nahawakan siya ni Johan sa braso. Mabuti na lang at walang nagpunta sa bandang yon ng hospital ng mga oras na yon. Myla, please. Can you cooperate this time? Basa ng pisngi niya ng balingan niya si Johan. Kapansin-pansin ang gulat sa mukha ni Johan nang makitang pag-iyak niya. Okay. Tapos ay tinulak niya ang kamay ng lalaki. Sumusuko na siya. Pagod na siya. At hindi niya na kayang ipaglaban pa ang pride niyang bilang ina at babae. Kung yun ang gusto ni Johan, magpapaubaya na siya para sa anak niya. Hindi niya alam kung ilang beses siyang iiyak at masasaktan. Pero importante pa ba yun? Kumpara naman sa anak niyang mga sakripisyo niya. Iniwan niya si Johan doon at pumasok na sa women's CR. Ngayon babalik na sila sa buhay ni Johan. Ano nang susunod na mangyayari sa kanila? Siya itong legal na asawa ni Johan, pero siya itong dapat mag-adjust. Siya na nga itong naapakan. Siya pang magbibigay. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali at pinaparusahan siya ng ganito. Nang bumalik siya sa silid ng anak niya ay kasama na nito si Johan. Tulog pa rin ang anak niya pero stable na rin daw ito. Nangyayari iyon dahil sa sakit ng bata. Napansin niyang bumaling sa kanya si Johan nang makapasok siya pero hindi niya binigyan ng pansin ng lalaki. Dumiretso siya sa tabi ng anak at umupo sa kalapit na upuan. You have to eat, honey. Parang gusto niyang magalit sa tuwing tinatawag pa rin siya ni Johan ng ganyan. Nagagawa pa rin itong gamitin ang endearment nilang yon. Kayong may nilalambing na itong iba ngayon. Do you want adobo? Ibibili kita. Alam nitong gustong gusto niyang adobo, pero hindi siya nagsalita. Nanatili pa rin siyang tahimik at nakatitig sa anak niya. Hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. Patuloy nito kahit hindi naman siya nagsasalita. Kumuyom ang kamay niya sa ilalim ng higaan. Pinagdarasal niyang sana manahimik na lang ito. Ayaw niyang marinig pa ang mga sinasabi nito. Ayaw niya nang marinig ang mga pagkukunwari nito. Mas lalo lang siyang naiirita. Please, take care of yourself, honey. Nagtagis ang bagang niya at nagsalita ng mahina. Umalis ka na lang, Johan. Wala akong kailangan. May lamig sa tono ng boses niya. Ayaw niya nang makipag-usap pa rito. Saka lang ito na nahimik at narinig niya ang buntong hininga nito. Saglit itong umupo sa sofa at pinagmasdan siya. Nararamdaman niyang matitig nito. Ilang saglit ay umalis din ito. Nang ma-discharge ang anak niya ay si Johan pa mismong sumundo sa kanila sa hospital para dalhin sa bahay nito. Bakit ang tagal mo, Daddy? Sana hindi ka na mag-business trip ulit. Naiiyak na niyakap ni Daisy ang ama. Nagkatinginan sila ni Johan pero hindi siya nagsalita. Mukhang wala na rin namang balak umamin si Johan tungkol sa bagay na yon. Sabihin nito at paniguradong malalaman ng anak nito ang kalokohan nito. Bulalas ng isipan niya. Oo, pasensya ka na. Kailangan ni Daddy puntahan iyon eh. Anito tapos sinulyapan na naman siya. Napaingo siya. Talagang pinatulan nito ang kasinungalingan niya. Magaling naman ito magsinungaling eh. Kaya hindi na ito mahirap dito. Magsisimba ba tayo next day? Gusto kong mag-pray kay God. Sana paggilingin niya na ako. Ngumuso si Daisy. Nagkatinginan sila ni Johan. Iniisip niya nang tatanggihan na naman ito ang anak nila. Nasasanay na siyang wala ito parating oras sa kanila. Sure. Magsisimba tayo. Nilakipan iyon ang ngiti ni Johan. Mas nagulat pa siyang pumayag itong magsimba ngayon. Kailangan niya ng paliguan ng anak niya, kaya nagtungo na sila sa silid. Pinatulog na rin niya ang bata bago siya bumaba para magtimpla ng gatas para makatulog. Kaya lang sa bungad pa lang ng kusinay, narinig niya ng boses ni Johan. Yes, sure, love. Saan mo gustong pumunta? Okay, sige. Tapos binaba nito ang cellphone at bumuntong hininga. Kausap nitong babae nito. Iritadong pumasok na siya sa kusina at nagtungo sa fridge. Ramdam niyang nakasunod sa kanyang tingin ni Johan.
Sana hindi ka na nangako sa anak mo kung hindi mo rin naman siya masasamahan. Ani habang nagsasaling ng tubig sa baso. I can still accompany her. Giit nito. Nagbitiw siya ng hilaw ng ngisi. Tapos mo makipagharutan sa babae mo? Saka mo pagbibigyan ang anak mo? Babae muna bago sariling anak? Napahilo sa sentido si Johan. Myla, alam mo naman ang... Yes, alam ko. Ano pa bang aasahan ko, di ba? Putol niya. Honey, hindi ganon. Hindi niya na pinakinggan pang iba pang sasabihin ni Johan dahil iniwan niya neto matapos siyang mainom ng tubig na kinuha sa fridge. Magtitimpla sana siya ng gatas pero nawala na siya ng gana. I-justify lang nitong kagaguhan nito. Napapagod na siyang pakinggan yon. Han, binilisan niyang paglalakad ng marinig ang boses ni Johan. Talagang sumunod pa pala ito hanggang sa taas. Kailangan niyang makarating kaagad sa silid ng anak. Hindi na siya tumatabi pa kay Johan. Si Daisy nang parati niyang kasamang matulog. Good morning. Bumungad sa kanya si Johan na naka-apron pa at naglalapag ng mga pinggan. Maga itong gumising at nagawa pang magluto kahit alam niya namang hectic ang schedule nito. Dati hindi ito nagagawa ng asawa. Siyang parating abala sa kusina tuwing umaga. Binibigay niyang lahat ng best niya para lang maayos itong maasikaso. Halos hindi na nga siya nag-aayos masyado dahil focus siya sa dalawa. Tapos yun lang ang gagawin nito sa kanya. Ipagpapalit siya nito kasi yun ang alam nitong paraan para makasurvive ang pamilya nila. Kalokohan. Uminit ang ulo niya sa mabumuhos ng mga alaala. Shardy-san. Mabilis na naglapag si Johan ng isang piraso ng adobo sa plato niya. Tiningnan niya lang iyon at sinubuan niya si Daisy. Tuwang-tuwa naman ang anak niya habang kumakain. Siyempre, niluto ng ama nito na himala lang kung magkaroon ng time sa kanila. Han, masarap. Try mo kahit isang kagat lang. Pagkumbinsi ni Johan pero binaliwala niya lang. Mami, subukan mo raw. Masarap nga ito. Git naman ng anak niya. Ngumiti siya sa anak. Mamaya after kita subuan. Gumuso si Daisy. Kaya ko naman eh. Big girl na ako. Alanganin na sumulyap siya kay Johan. Bakas ang malaking ngiti sa labi ni Johan. Nang magkatinginan sila. Hindi na siya makakatanggi dahil sa anak niya. Kaya kumuha siya ng serving spoon para tumikim ng adobo. Konting-konti lang ang tinikman niya para lang makita ng anak niyang kumakain siya. Oh, di ba mami? Ani Daisy na malako ang ngiti ngayon. Tipid ang ngiti na sinukli niya sa anak at tumango-tango. Masarap naman talaga. Kaya lang wala talaga siyang gana na kumain nun. Lalo na kung galit kay Johan. I'm glad you like it. Ani Johan nang magkatinginan sila. Tahimik siya at hindi na sinuklian ng kung ano pang sinabi ni Johan. Masarap lang yon pero hindi niya gusto. Pwede mo ba akong samahan mag-drawing ngayon sa pool, Daddy? Napatingin siya sa anak nang sabihin yon. Ang alam niya may pasok si Johan. Papunta na nga yata ito sa office ngayon eh. Daisy anak. Sinulyapan niya si Johan matapos magsalita sa anak. Kahit naman hindi maganda ang relasyon nilang dalawa ng ama nito ay hindi naman nila ugaling mag-take advantage. Yes baby. Sige, mag-drawing tayo doon sa pool ngayon. Natigilan na lang siya nang sabihin iyon ni Johan. Alam niya kasi, top priority talaga ni Johan ang trabaho nito. Kaya nga mas pinili nitong makipagrelasyon sa babaeng iyon dahil sa trabahong iyon. Kunyari para sa kanila ng anak. Pero talagang para lang naman sa pride nito iyon at sa pera. Nagpapaalipin na masyado si Johan sa trabaho nito. At kahit sila, kaya nang ipagpalit doon. Sarcastic kong binalingan niya si Johan. Talaga lang ha. Bumulong siya pero mukhang narinig yun ni Johan dahil nakita niyang nilingon siya nito. Naka-office uniform pang lalaki habang kasama si Daisy sa may pool. Talagang pinanindigan nitong sinabi sa anak o dahil ininsulto niya ito kagabi tungkol sa babae nito kaya bumaba ito ngayon sa bata. Linggo ngayon at itong araw na gustong pumunta ni Daisy sa simbahan.
Nakakairita lang isipin na halatang napipilitan lang si Johan na samahan sila ngayon. Kanina pa ito pa na-check sa relo nito. Kahit nasa loob ng simbahan nag-check ito ng oras. Pwede ka nang umuwi. Kaya na namin ito nang wala ka. May nang sabi niya kay Johan habang tahimik pang nakapikit si Daisy at nakataon ng atensyon sa pagdarasal. Napalunok si Johan. Sasamahan ko kayo. Parang gusto niyang matawa. Nasa loob ka ng simbahan nagsisinungaling ka pa rin. Alam kong kating-kati ka nang lumipad tungo sa tabi ng babae mo. Kaya umalis ka na. Marinig ka ng bata. Sita nito sa kanya. Bahagya siyang natawa. Wala yung kaamor-amor dahil mas nanaig ang galit niya sa mga oras na yon. Talagang natakot pa itong malaman ng anak niya ang kalokohan niya. Ni hindi ito natatakot na saktan siya. Talaga naman, Johan. Mahinang sambit niya at napapailing. Talagang hindi umalis si Johan sa tabi nila hanggang sa matapos ang mass. Sinamahan pa sila nito sa mall para kumain. Kaya lang nagyayamag siya ang anak niya, kaya sinamahan niya habang si Johan ay nasa labas. Matapos ng anak niya ay lumabas na rin siya. Nauna siya sa daan kaya mas nauna siya sa entrada ng CR. At mas nauna niya ring narinig ang mga sinabi ni Johan sa kausap sa phone. Love, I'm sorry kung singsing ko lang na ibigay ko sa'yo. Dapat talaga bumili ako ng para sa'yo lang. Pero kahit naman ganun, pakakasalan pa rin kita sa kahit saang simbahan. Para siyang naitulos sa kinatatayuan. Agad niyang tinakpan ng tenga ng anak. Hindi dapat marinig ng anak niyang kababuyan ng ama nito. Talagang nagawa nitong ibigay sa babaeng yun ang singsing nila sa kasal. Talagang ganun na lang nito kagustong makuha ang gusto nito para umabot pa sa pagpapakasal. Akala niya lang kabaitan lang ito. Pero involved ng kasal at malala na yun. Kung balak naman pala nitong yumaman, sana hindi na lang siyang pinili nito noon. Sana yung babaeng yun na lang ang pinakasalan nito sa una pa lang. Hindi niya malang namamalayang tumulo na kanina pa ang mga luha niya. Mabilis siyang pinalis iyon at inayos ang sarili. Mommy, di pa tayo lalabas? Nataranta agad niyang binalingan ng anak. Nakalimutan niyang nakaharang lang sila sa daanan ng CR. Tara na. Tumango-tango siya at hinilang anak palabas. Wala nang kausap si Johan nang makalabas sila. Nakasandal na sa dingding sa labas at animong matino itong nagbabantay sa kanila. Let's go. Ani Johanna, nginitian pa sila. Lunes ng umaga ay sinamahan niyang anak sa isang bakery. May muffins kasi roon na paboritong bilhin ng anak niya. Nagsiserve rin ng mga ito ng hot choco. May iba't ibang cakes na nakasliced at nakadisplay doon. Nalilito siya kung anong pipiliin. Yung mocha. Di ba paborito mo yung mocha? Nagulat siya nang may magsalita sa likuran niya. Agad niya itong nilingon at nagulat nang makitang nakangiting lalaki na pamilyar sa kanya. Naningkit ang mga mata niya habang inaalala kung sinong lalaking ito. Hans? Ngiti lang naging ganti nito. Hanggang sa namilog ang mga mata niya at kaagad na napangiti. Talagang si Hans nga ito. Ito yung lalaking pinakaunang naging mabait sa kanya sa school. Naging BFF niya pa nga. Kaya lang natapos ang friendship nila nang bigla na lang siya nitong niligawan. Iyon talagang problema kapag lalaking naging kaibigan mo. Biglang magkakadevelopan tapos iyon ang dahilan. Kaya mag-e-end ang pagkakaibigan nyo. That time, sila na ni Johan kaya binasted niya si Hans. Pero kung hindi dumating si Johan at napaaga lang si Hans, baka si Hans ang pinili niya. Kaya lang nagkahulugan kasi sila sa hindi tamang panahon. Pas pumangit ka pa ngayon, Lala. Lala. Si Hans lang tumatawag sa kanya ng ganon. Ito na rin ang nagbigay sa kanya ng nickname na iyon. Matapos mamatay ang pusa nitong Lala ang pangalan. Pang-aasar lang iyon ng lalaki sa kanya noon. Hindi ka pa rin nagbago. Natawa na lang siya. Tapos sinulya pa ng anak niyang nakangiti na kumakaway sa kanya. Iyon palang anak ko. Pakilala niya. Nilingon ni Hans ang bata. Tumango-tango ito at nanatili ang ngiti sa mga labi. Oh, mas magandang anak. Pang-aasar ulit ni Hans. Loko-loko ka. Aniya sabay hampos sa balikat nito. Masayang lumapit sila sa anak niya
Nanatiling nakangiti ang anak niya kahit noong nakalapit na sila ni Hans sa table. "Hello little girl. Anong pangalan mo?" Friendly na panimula ni Hans kay Daisy. "Daisy ho." Alerto naman na sagot ng anak niya. Hindi maalis ang matamis na ngiti ng anak. Kahit nung wala pa itong sakit ay palangiti na talagang anak niya. Maganda at palangiti na nahawa ang mga makakakita dito. Hindi lubos sa kalaing hindi mawawala iyon sa anak niya. Kahit ngayon na pumayat at may sakit na ito, hindi nawala sa anak niya ang pagiging masayahin sa kabila ng nakakapanghina nitong sakit. Proud siya na ganito katatag ang anak niya para labanan ang lahat ng pagsubok na ito. Hindi maalis ang ngiti niya habang nag-uusap na sina Hans at ang bata ngayon. Madali namang pakisamahan si Daisy dahil nagkukwento rin ito sa mga lumalapit dito. "Hindi ba kayo busy ngayon? Mag-isa lang akong pupuntang mall. Boring mag-isa." Binalingan siya ni Hans. "Pupunta rin kaming mall ni Mami ngayon. Sama ka na lang po sa amin." Tuloy at nalaman ni Hans dahil sa anak niya. Napapailing na lang siya. Hindi niya inasahan na magiging magkaibigan agad ang dalawa. Kahit sa maikling sandali lang na nagkakilala ang mga ito. Kahit nung nasa sangyupsal ang mga ito ay nagkasundo rin ang mga ito sa mga gusto nitong kainin. "Do you like to draw?" Namilog ang mga mata ni Daisy nang banggitin iyon ni Hans. Opo. Halos tumalon-talon ang anak niya sa tuwa. Siguro kaya na itanong iyon ni Hans dahil mahilig din itong magpinta. Kahit nung high school pa lang sila ay kay Hans na siya nagpapaguhit lalo na kapag tungkol sa anatomy. Hindi lang inaasahan ni Hans na pati sa hilig ay pareho ito at ang anak niya. Napangiti siya. Sa katauhan din ni Hans siya nakahanap ng kakampi noon. Sinasabayan siya nito sa lahat ng gusto niya. Lahat ng alam niya, sinusubukan nito. Nagsasuggest din ito ng kahit anong alam nito. Habang tinitingnan niya sina Daisy at Hans na naglalakad pauna sa kanya, habang nag-uusap ay naaalala niya agad si Johan. Ito kasi ang mga bagay na wala kay Johan. Pero sa kabilang imperfections ng lalaki ay ito pa rin ang pinili niya. Hindi niya alam kung dapat niya bang pagsisihan ng mga naging desisyon. "Ihatid ko na kayo. Nandito rin naman ang sasakyan ko." Offer ka agad ni Hans nang malaman na maghintay pa sila ng sasakyan ni Johan. Sasakyan ng asawa niyang imposibleng dumating dahil paniguradong mas inuuna na naman sa mga oras na iyon ang babae nito. Samantalang nandito naman si Hans. "Busy si Daddy. Si Tito Hans na lang po." Agad na sang-ayon ng anak niya. Napangisi si Hans. Napabuntong hininga na lang siya. May magagawa pa ba siya? Traffic na nang nasa kabaan na sila ng highway. Dahil sa haba ng oras na ginugol nila sa gitna ng traffic ay nakatulog na si Daisy sa backseat. "Ang bilis siyang makatulog, parang ikaw." Ani Hans na napangisi. Gumuso siya. "Hindi kaya, mas mabilis ka kayang makatulog kaysa sa akin. Naalala mo nung muntik ka nang masarahan ng classroom? Kasi nakatulog ka sa ilalim ng table, malapit sa blackboard. Antukin ka kaya?" Natatawa siya nang maalala yon. Mahilig kasi matulog si Hans. Akala niya nagkating ang lalaki. Nasa ilalim lang pala ng desk, malapit sa blackboard na tutulog. Edad nila noon ay 10 pa lang. Maliit si Hans kaya kasya sa ilalim ng table. Ikaw rin naman. Kapag umuwi tayo sakay ng tricycle, naglalaway ka pa. Sayang nga wala akong picture eh. Pinandilatan niya si Hans. Lahat na lang yata ng kabalbalan niya sa buhay ay alam ng lalaking to. Napasimangot siya at nahampas ito sa balikat. Hindi pa rin maampat ang pagtao ni Hans dahil sa reaksyon niya. Kalaunan ay natahimik ang lalaki at bumuntong hininga. "Masaya akong malaman na maayos na ngayon ang buhay niyo." Kalaunan ay naisatinig ni Hans. Hindi nakatakas sa tingin niya ang pait na binitaw nito. Si Hans ang nakasama niya simula bata hanggang sa lumaki, pero hindi sila naging endgame. Iba pa rin ang pinakasalan niya. Pero kahit kailan wala siyang pinagsisihan. Dahil kay Daisy, wala siyang pinagsisihan. Nakarating na sila sa bahay. Mga bandang 7 p.m. na. Hindi niya man lang namalayang napasarap ang gala nila. Inabot talaga ng 7. "Salamat Hans, naabala ka ba tuloy?" Napakamot siya at nahiyang ngumiti sa kaibigan.
Sus, huwag kang mag-alala. Kung makapagsalita to, akala mo naman ibang tao. Tawag lang kayo kapag gusto niyong kasama gumala. Tumango siya at lumawak ang ngisi. Buhat-buhat niyang anak niya nang kumaway siya sa papalayong sasakyan ni Hans. Akmang papasok na siya sa gate nang biglang bumungad sa kanya ang iritadong mukha ni Johan. Saan kayo galing? Talaga ba? Tatawagan mo kapag may gala ulit? May contact na pala kayo nun? Ano yun? Matagal na? Nakataas ang kilay na sumbat ni Johan. Kumunot ang noo niya at nilampasan ng lalaki. Ano bang pinagsasabi mo? Kaya ba wala ka ng ganang kaharap ako? Kasi yun ang bago mo? Kailan pa, ha? Sumunod pa rin ito hanggang sa silid nila ng anak niya. Nilapag niya munang anak niya at kinumutan. Lumabas siya ng silid para makakuha ng mga gamit niya sa silid ni Johan. Talk to me, Myla. Huwag mo akong dinadaan-daanan lang. Nagsasalita ako. Hinawakan siya dito sa braso, kaya galit na nilingon niya si Johan at agad niyang iwinaksi ang kamay nitong hawak ang braso niya. Huwag na huwag mo akong hawakan, Johan. At saka, sino ka ba para questionin ako? Mas malala ka naman. Ang kapal ng mukha mong paratangan ako sa mga bagay na hindi ko ginawa. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Huwag mo akong itulad sa'yo. Mas matino ako kaysa sa'yo. I'm sorry, hindi ko alam na. Hindi na natapos ni Johan ang sasabihin nang makitang nakatayo ang anak nila sa labas ng silid nito. Nakatingin ang bata sa kanila. Bakas ang pag-aalala at kalituhan sa mukha nito. Are you two fighting? Maging siya ay tulala na napabaling sa bata. Hindi niya namalayan na nagising na pala ito. At ngayon, nasa labas na ng silid. Narinig nito ang mga pinag-usapan nila ni Johan. Hindi natuloy ang pagpasok niya sa silid ni Johan para kumuha ng gamit dahil agad niyang nilapitan ng anak para samahan sa silid. Hindi kami nag-aaway, nag-aasaran lang kami, baby. Pagsisinungaling niya habang pinapatulog ulit ang anak. Huwag ko kayo mag-away, Mommy. Bad po yun. Niyakap niya na lang ang anak. Hindi pa nito alam ang mga nangyayari sa paligid nito. Dahil sa nangyayari ng gabing yun ay napagdesisyon na niyang igala ulit ang anak kinabukasan. Balak niyang magtungo sa bilihan ng mga art materials para ibili ng mga paintbrush ang anak. Aalis kayo? Usisan ni Johan nang mapansin na nakabihis sila. Wala siyang ganang kausapin ng lalaki kaya balak niya sanang ignorahin pero masayang sumagot ang anak niya sa ama nito. Yes, Daddy. Ibibili raw ako ni Mommy ng mga pandrawing. Gusto ko rin po kasi magpainting. Maguguhit ako ng maraming trees at mga flowers. Masayang pagsasalarawan ng anak niya. Halatang excited ito sa bibilhin nila. Isang paintbrush pa lang kasi ang nabili noong si Hans ang kasama nila. Wait for me. Sasama si Daddy. Tapos ay patakbong umakyat si Johan sa taas. Gulat siya sa narinig. Lunes kasi ngayon. Dapat papasok ito sa trabaho. Pero mukhang sasabit na naman ito sa lakad nila. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip nito o dahil iyon kagabi. Mabilis na nakababa agad si Johan. Nagulat siya sa bilis nitong nakapagbihis. Halatang gustong gusto talaga sumama. Han, sa front seat ka na. Anito nang akmang upo siya sa likuran. Walang emosyon ang mukha niya nang magsalita. Walang kasama si Daisy. Tapos ay hindi na naghintay na makapagsalita pa ito at nagtungo kaagad sa likuran. Kay Daisy siya tumabi. Hindi siya tumingin dito nang umandar ng sasakyan kaya't ramdam niya ang sulyap nito. Ito pa mismong sumama sa anak niya para tumingin-tingin sa mga paintbrush. Excited naman ang anak niyang pinakita ang mga coloring books. Ibibili din daw ako ni Daddy ng canvas. Lumawak ang ngiti niya. Talaga? Opo, iyong malalaki raw. Masaya siya sa narinig kay Daisy. Kita niyang kinang sa mga mata ng bata nang mapag-usapan ang tungkol doon. Para siyang hinihiling habang pinakikinggan ang mga sinasabi nito. Tapos gagandahan ko po. Ilalagay ko sa sala natin iyon.
Dapat magsimula na akong mag-drawing pag-uwi natin para matapos ka agad. Excited akong ilagay sa sala yun, Mami. Parang kinukurot ang puso niya sa narinig kay Daisy. Agad siyang napadasal na sana bigyan ng chance ang anak niyang makaligtas mula sa sakit na dinaranas nito. Ilang saglit lang ay naramdaman niya ang pagtulo ng luha niya. Nadala siya sa sayang naramdaman ng anak niya. Are you happy now, baby? Bibili pa tayo doon. Agad niyang pinunasan ang luwas sa mga mata nang marinig ang boses ni Johan. But for now, kakain muna tayo. Napansin niyang natigilan si Johan sa pagsasalita. Nang tingnan niya ito ay nalaman niyang nakatingin na pala ito sa kanya. Are you okay, Han? Sumingot siya at inayos ang sarili. Ayos lang. Agad siyang tumingin-tingin sa paligid para hindi mapansin ng mga kasama ang pagmumugto ng mga mata niya. Kung bakit kasi bigla na lang siyang naiyak. Okay, kakain na muna tayo. Saan niyo gusto? Gusto mo ba sa fast food? Mabilis namang nakasagot ng oo ang anak niya. Daddy, alam mo kumain kami ni Tito Hans doon sa Sangyupsal. Nag-grill kami. Natigilan siya nang sabihin iyon ni Daisy. Nang balingan niya si Johan ay nagkatinginan sila. Pinanliitan siya ng mata ni Johan. Umangat ang kilay niya sa lalaki. Anong klaseng tingin yan? Nagpipinta rin si Tito Hans. Pagbibida ni Daisy na mas lalong nagpapanting sa tenga ni Johan. Talaga ba? Ang galing-galing naman pala ng Tito Hans na yun, baby. Ano to pero kakaibang boses sabay sulyap sa kanya. Parang gigil. Hindi niya matingnan si Johan. Hindi naman sa guilty siya. Wala naman kasi siyang ginagawang masama. Malinis ang konsensya niya, kaya wala siyang dapat ikatakot. Ang dapat matakot ay si Johan, at hindi siya. Pumila na sila sa fast food, nang bigla na namang tumunog ang phone ni Johan. Bumaling siya sa lalaki at nakita niyang tumayo ito para sagutin ang tawag. Napakuyom ang kamao niya sa iritasyon. Tiyak ang babaeng yun na naman ang tumawag. Tumatakbo si Johan na bumalik sa kanila. Baby, babawi ako next time. Emergency lang. Tapos bigla na lang umalis si Johan. Galit ang nakabalatay sa mga mata niya nang magkatinginan sila ng asawa niya. Tiningnan lang siya ng lalaki tapos dali-dali nang umalis. Saan pupunta si Daddy? Nag-aalala at nalilito si Daisy nang sundan ng tingin ng ama. May emergency. Baka sa trabaho, anak. Pagsisinungaling niya kahit alam niya kung saan. Tapos nila sa fast food ay umalis na rin sila. Kaya lang pagkalabas niya ay nakita nila si Johan kasamang matangkad na babae. Nakalingkis ang mga kamay sa braso ng asawa niya. Asawa niya, pero hawak at kalandian ng ibang babae. Tapos wala siyang magawa kasi sinabi ni Johan na para sa kanilang ginagawa nito. Hindi siya makapalag kasi wala siyang kakayang gawin yun. Kasi wala siyang yaman na mayroon ang babaeng kasama ngayon ng asawa niya. Muntik nang makita ni Daisy ang senaryo na yun. Mabuti na lang at mabilis siyang natakpan ang mata ng anak. Baby, tara na. Si Mami na lang ang bibili ng canvas mo. Busy pa si Daddy. Parang maiyak siyang hinila na lang ang anak palayo roon. Sila ang legal, pero sila ang tinatago ni Johan. Parang ang hirap lang tanggapin. Linggo ng umaga ay chemo day ng anak niya. Ilang araw na namang magsasuffer ang anak niya sa sakit ng medisina. Iyon ang pinakamahirap na parte sa lahat. Doble-doble ang sakit na nararamdaman niya sa tuwing dadaing ang anak at sasabihing hindi na nito kayang sakit. Kung pwede lang hindi na lang sana ganun eh. Sana hindi na masaktan ang anak niya. Binuhos niyang lahat ng suporta na kailangan ng anak niya kahit sobrang sakit na. Ilang araw lang ay medyo okay na si Daisy. Nakakatulog na ito ng maayos at may maintenance na gamot ang bata. Kamusta? Isang araw dumating si Johan. Binayaran nito ang lahat ng gamot. Pero hindi pa sila makakapagbayad ng bill sa hospital. Pero nang masulyapan niyang kahitan ng singsing na hawak ni Johan ay sa kanya napagtanto. Pinambili ng singsing ni Johan ang para sana sa anak niya. Para sa babae nito, kaya nitong isugal ang natitirang pera
para lang mabilhan ng mamahaling alahas ang kabit nito. Honey, may lambing sa boses ni Yuhan. Pero hindi niya sinagot ang lalaki. Naiirita siya dito. Gustong-gusto niya na itong saktan dahil sa inis. Kung pwede lang sana. Honey, please. Kausapin mo naman ako. Sumunod si Yuhan pero hindi niya pinapansin. Pinagsarahan niya ng pintuan si Yuhan. Kumuyom ang kamay niya habang nakatitig sa anak niyang nakahiga sa kama at mahimbing na natutulog. Naghirap sila doon. Tapos ayan si Yuhan. Nagagawa pang bumili ng singsing para sa babaeng yun. Kinagabihan ay wala sa sariling nagtungo siya sa doktor para kunin ang reseta ng anak niya. Hindi niya malang napansin ang pamimilog ng mga mata ng lalaki nang makita siya. Lala? Natigilan siya nang marinig iyon at agad nag-angat ang tingin. Namilog ang mga mata niya nang makitang nakasuot ng damit na doktor si Hans. Anong nangyari? Bakit ka nandito? Bakas ang kabas sa mukha ni Hans. Halatang natakot at baka kung anong nangyari kaya nasa ospital siya ngayon. Kukunin ko ang reseta ng anak ko. Wala sa sariling na isagot niya sa lalaki. Sa anak mo? Sa kanya lang ikunento ditong tungkol sa sakit ng anak niya. Napalunok si Hans. Hindi nito alam ang totoo nung nagkita sila. Ngayon pa lang. Can I visit her? Anito? Alanganin ang tango niya. Sure. Nagra-round si Hans tuwing 7 p.m. at napapadaan sa room nila. Parating tinatanong ng lalaki kung wala na ba silang ibang kailangan o komportable na ba sila doon. Noong ma-discharge si Daisy ay nagyaya agad si Hans na mag-ice cream. A little celebration dahil strong itong princess dito. Ani Hans at binalingan ng nakangisi na si Daisy. Wala nang buhok ang anak niya. Naglalagas na iyon at nakabonet lang ito sa ngayon. Sa kabila ng panghina sa mga mata ng anak ay nagagawa pa rin itong ngumiti. Masayang masaya si Daisy nang makarating sila sa bilihan ng ice cream at nabili ang flavor na gusto nito. Kaya lang natigilan sila nang sa kabilang side ng daan ay natanaw niya si Johan na inaalalayan ng matangkad na babae matapos itong halikan sa pisngi. That's your husband, right? Gulat na napabaling siya kay Hans nang magsalita ito. Ha? Ano bang sinasabi mo? Baka namamalikmata ka lang. Pagtanggi niya. Kilala mo siya. Huwag ka nang magkunwari, Lala. Bakas ang iritasyon sa mukha ni Hans ng time na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbubulag-bulagan ka pa. Kailan niya iyan ginawa? Matagal na ba? Hindi siya kaagad nakapagsalita. Binalingan niya si Daisy na enjoy habang walang pakialam sa paligid. Nagpapasalamat siyang hindi nakitang ama nito. Oo, may kabit nga siya. Pag-amin niya. Kita ang pagkuyom ng kamon ni Hans sa ibabaw ng lamesa. Ginagago ka na. Alam mo na nga pero hinahayaan mo. Nakagat niyang ibabang labi. Gusto niyang pigilan ng maiyak pero hindi niya magawa. Tumulo pa rin ang luha niya. Kasi, sabi niya para sa amin ang ginagawa niya. Sabi niya, kailangan umangat ang posisyon niya sa kumpanya na pinagtatrabuhan niya para ma-provide niya ng maayos ang kailangan namin. Para siyang tanga nang sabihin yun. Bullshit. Mahinang napamura si Hans. Tapos naniwala ako kasi wala akong choice. Kailangan namin siya ng anak ko, lalo na ngayon. Hindi niya na magawang sundan pang sasabihin dahil parang pinipiga ang puso niya sa sakit sa mga oras na yun. From now on, I will provide anything you need. Kung ano mang kailangan ni Daisy, sabihin mo lang at tutulong ako. Basta't layuan mo lang siya. Masyado ka na niyang inaabuso. Gulat na umiling agad siya kay Hans. Hindi siya magte-take advantage sa kabutihan nito. Desperada na siya pero hindi siya sa magiging paraan para makatakas sa sakit na ito. Hindi niya gagamitin si Hans. Hindi, Hans. Huwag na. Please lang. Pinalis niyang luha sa pisngi. Bakit? Kahit ganun ang ginawa niya, ayos lang. Nandito naman ako. Dapat matagal mo nang inilapit iyan sa akin.
Sana hinanap mo man lang ako para matulungan kita. Please, Hans. Ulit niya sa pangungulit ng lalaki. Hindi pa pasanin ni Hans ang responsibilidad ni Johan. Responsibilidad ni Johan ang anak nila. Responsibilidad dito ang lahat ng kailangan nila. At hindi ang ibang tao ang magpo-provide nun. Hindi siya papayag. Tito, pasok ka po. Nandiyan ang daddy ko sa loob. Pakilala kita kay daddy. Nakangisi po si Daisy habang binababa ni Hans gamit ang wheelchair. Hapon na nang makauwi sila. Talagang sinamahan kasi nila si Daisy na maglibot hanggang sa mapagod ng bata. Kalalabas lang nito sa ospital kaya hindi nila pinayagan na magtagal sa labas. Napansin niyang nag-ibang aura ng mukha ni Hans nang marinig kay Daisy ang tungkol sa ama nito. Sure, ani Hans na nakangiti pero tipid lang iyon. Dahil na rin sa paanyaya ni Daisy ay pinaunlakan na rin yun ng binata. Kahit hindi siya komportable sa presensya ni Hans sa bahay. Kung sana hindi lang nito nalaman ang tungkol sa kalokohan ni Johan ay baka ayos lang na nandito si Hans. Kaya lang alam na nito kaya mas lalo siyang nababalisa. Gusto mong pagtimpla kita ng kape? Offer niya sa lalaki. Sige, salamat. Tapos nilibot ni Hans ang tingin ng bahay nila. Sakto lang ang laki ng sala. Hindi naman ganun kalaki ang bahay nila. Tama lang para sa isang pamilya. Ito lang ang naipundar nilang mag-asawa sa loob ng ilang taong pagsasama. Kahit ganito ito kaliit, saksi ang bawat sulok ng bahay sa masaya nilang pagsasama noon. Saksi rin ang bawat sulok niyon sa bawat away nila ngayon. Dahan-dahan ang paglalakad ni Johan pababa ng hagdan. Taas dong bumaba ito habang nakatingin kay Hans. Habang tila nanunusok ang mga tingin ni Hans pabalik kay Johan. Nagtagis ang bagang ng binata habang nakatitig sa asawa ni Myla. Ikaw na naman palang kasama ng mag-ina ko. Mukhang nag-enjoy naman kayo. Sarkastiko ang ngiti ni Johan. Yes, I enjoyed your company. Nag-enjoy rin ang anak mo. She even invite me to come inside. She's nice. Pilit ang ngiti ni Hans kunyari hindi apektado. Talaga? Umismid si Johan. Sure, kasi bisita ka. An outsider na naging kaibigan niya. Tumawa si Hans. That's so mean. I guess, hindi sa'yo nakuha ni Daisy ang ugali niya. She's nice. For sure kay Myla niya nakuha ang ugali niya. Ngumisi si Johan. Yes, mabait kasi ang asawa ko. Humakbang si Hans at humalukip-kip habang nanatili ang ngiti. Oo, sa sobrang bait niya ay kahit iyong pambababae mo ay tinutolerate niya. Iyong kabaitan niya ay hindi deserve ng isang tulad mo, Mr. Asshole. Natigilan si Johan. Hindi inasahan na malalaman ni Hans ang tungkol sa cheating issue niya. Akmang magsasalita si Johan nang biglang tumundog ang phone niya, kaya agad na patalikod para sagutin iyon. Napatingin si Myla sa paakyat na si Johan. Dala niya ng kape ni Hans. Nag-aalala na binalingan niya si Hans. Nag-alala siya, baka kung ano nang pinag-usapan ng dalawa. Ayos ka lang? Aniya kay Hans na hindi man lang napansin na dumating na siya. Yes, I'm fine, Lala. May napag-usapan lang kami saglit. Ngumiti si Hans at kinuha na ang tasa ng kape sa kanya. Sa sala sila nagkausap ni Hans. Si Daisy ay nasa kusina at kumakain pa. Hinintay niyang matapos ang anak at matutulog na sila pagkatapos. Tapos magkape ni Hans ay nagpaalam na ito sa kanya at sa bata. Masayang-masayang anak niyang hinatid sa gate si Hans. Balik po kayo dito. Turuan niyo ako mag-drawing, Tito Hans. Sabay kaway-kaway si Daisy habang palayong sasakyan ni Hans. Hindi pa out sa pagkukwento si Daisy nang makaalis na si Hans. Masaya itong nagkwento tungkol sa mga napag-usapan nito at ng binata. Hanggang sa nakatulugan na iyon ni Daisy. Napangiti siya nang kumutan niya ang anak. Lumabas siya sa silid ng anak para sana ligpitin ang tasa ni Hans, kaya lang nagulat siya nang sumalubong sa kanyang asawa. Si Hans na naman palang kasama niyo. May panunuya sa ngiti ni Johan. Napahawak siya sa dibdib dahil sa gulat. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. Oo,
Maikli niyang tugon at akmang aalis na sa harap nito nang bigla itong sumabay sa kanya. Nakuha niya agad ang loob ng anak natin ah. Ang bilis naman yata. Nagbitiw ito ng sarkastikong tawa. Iritadong hinarap niya ang lalaki. Ano bang gusto mong palabasin, Johan? Magsisimula ka na naman ba? Did I? Nag-react lang ako ng ganito kasi parati na lang. Kahit alam mong ayaw ko sa lalaking yon, nakikipaglapit ka pa rin. Sa pagkakataong iyon ay natawa siya. Ay, mag-adjust ako? Kapag ba sinabi kong layuan mo iyang babae mo, gagawin mo? Ilang segundo pa bago nakapagsalita si Johan. Ibang usapan to. Para sa atin ang ginagawa ko. Talaga ba? Nakapamayawang na siya. Isang kuda na lang talaga nitong si Johan ay matatamaan na talaga to sa kanya. Bigla na lang nag-ring ang phone nito. Agad nitong kinuha ang phone. At akmang alis para sa malayo nito sagutin ang tawag. Dito ka lang. Sagutin mo yan dito sa harapan ko, Johan. Tinaasan niya ito ng boses. Natigilan si Johan at hindi agad nakapagsalita. Kung para sa atin iyang ginagawa mo, di ba dapat malaman ko rin ang usapan niyo? Binigyan niya ito ng naghahamong tingin. Bumuntong hininga si Johan at sinagot ang tawag sa harapan niya. Nawala na itong choice dahil iritado na siya. I-loudspeak mo. Utos niya. Kaya ginawa nito. Ang boses agad ng babaeng bumungad. Kumuyom ang kamay niya. Hello, love? Excited na ako sa wedding natin Sunday next week. Kilig na kilig din sambit ng babae sa kabilang linya. Natigilan siya. Ikakasal na ito? At ang kasal nito ay tinaon talaga sa birthday ng anak nila. Parang sinisilaban siya ng galit. Ang galit na yun ay naging luha na lang. Hindi na ako makatulog. Feeling ko ang ganda-ganda ko sa wedding gown ko. Tsaka sure akong pogi ka talaga sa suit mo. Dagdag ng babae. Iniyak niya lahat ng galit na nararamdaman. Habang katabi niyang anak niya sa gabing iyon, ay para siyang pinipiga. Nakatulugan niya na lang ang pag-iyak. Habang palapit ang kaarawan ng anak niya, palapit na rin ang kasal ng asawa niya. Hindi niya alam kung papaanong hindi nalaman ng babae na kasal siya at si Johan. Hindi niya alam kung anong kagaguhan ang ginawa ng asawa niya para palabasing single ito. Nang maglinggo na ay nag-prepare na rin siya sa kaarawan ng anak. Kaya lang medyo wala siya sa sarili, knowing iyon din ang araw na kasal ng asawa niya. Iyon na rin ang araw na tuluyan ng matutupad ng asawa niya ang pangarap nito. Ito ang gusto ni Johan. Pagkatapos ng lahat ay lalawak na ang kapangyarihan nito. Magagawa na lahat ni Johan. Ito na yung bagay na gagawin nito para sa kanila. Para raw sa kanila. Umiyak siya habang nasa banyo ng silid. Para nga ba sa kanila? Kasi pakiramdam niya hindi naman talaga. Mommy, tara na! Baka nandyan na si Daddy. Tumatawa na anyaya ng anak niya sa labas ng pinto. Agad niyang pinunasan ang luha sa pisngi. Nandyan na. Nagbibihis lang ako, baby. Masakit isipin na umasang anak niyang darating ang ama nito sa birthday nito. Nag-retouch siya at sinikap na matabunan ang mugtong mga mata. Baka magtaka ang anak niya. Birthday nito ngayon kaya dapat mukha siyang masaya kahit durog na durog ang kalooban niya. Wow! Ang ganda mo, Mami! Para kang princess! Kinikilig ng umisi ang anak niya. Ikaw rin, baby. Para ka rin princess. Bahagyayang pinisil ang pisngi ng anak. Yumuko siya at niyakap ito sa kabumulong. Happy birthday, baby. Thank you, Mami. Love ko kayo ni Daddy. Tumango siya. Pinigilan niyang mapaluha ulit. Love ka rin namin ni Daddy. Maayos ng mga decorations sa baba. Nandiyan na rin ang dating mga kaklase ni Daisy. Pati ang teacher at mga magulang ng mga batang nandun. Maraming bisita ang anak niya. At masaya siya. Kahit papaano ay matutuwa si Daisy dahil maraming nagpunta. Happy birthday, Daisy! Nagsipagkantahan at nagsigawan ng mga bata nang mahipan na ni Daisy ang kandila sa cake nito. Pumalakpak sila at nagkaroon ng parlor games. Kaya lang sa gitna ng kasayahan ay
May dumating ng mga magicians. Sumunod na lumabas ay si Hans. Gwapong-gwapo sa polo nito at kumaway sa kanila ni Daisy. Si Tito Hans! Si Tito Hans! Tumalon-talon si Daisy habang tinuturo si Hans. Napanganga siya habang sinusundan ng tingin ang binata. Hindi si Johan kundi si Hans ang dumating. Napangiti siya kahit na nasasaktan siya sa mga oras na yon. Na-late na ba ako? Pasensya na, may operation pa kasi akong sinagawa. Napapakamot pa ito sa ulo. Kung makaastay para itong hindi respetadong doktor. Pagod ka pa, nagpunta ka kaagad. Ani at binigyan agad ng juice ang lalaki. Sus, ayos lang. Kayo pa ba nitong little princess dito? Hindi ko kayo matiis, no? Tapos pinisil nitong pisnginang humahagikik na si Daisy. Nagsimula nang magpakitang gilas ang magician na dala ni Hans. Panay naman ang sulyap niya sa anak niyang kandong-kandong ni Hans. Kahit papaano ay natuwa at na-divert ang isipan ng anak niya. Kanina niya pa kinakatakot na baka magtanong bigla ang anak niya kung nasa ng ama nito. Ayaw niya nang magsinungaling sa anak. Ayaw niya nang malungkot ito. Natapos na lamang ang party na hindi pa nakakarating si Johan. Gumagabi na at kanina pa nagsiuwian ng mga bisita. Pagod naman ang bata kaya agad itong nakatulog pagka-uwi ng mga bisita. Nakakapagod palang makisali sa kanila. Dapat magkaanak na ako ng maaga para kaya ko pa silang habulin nang hindi nagreklamo sa reyuma. Tumataong bulalas ni Hans. Natawa na lang siya. Pagod na pagod ito kanina habang nakikisali sa palaro ng mga bata. Myla. Pareho silang napalingon sa entrada ng bahay nang marinig ang malakas na boses na yun. Si Johan iyon, malalaki ang hakbang na papalapit sa kanila. Ang direksyon ng lalaki ay patungo kay Hans. Sa isang kisap matay, tumamang kamao ni Johan sa mukha ni Hans. Agad na natumbang huli na agad niyang nilapitan dahil balak pang undayan ulit ni Johan ng suntok kahit nakadapa na yung isa. Johan, ano ba? Agad siyang tumayo at tinulak ng malakas si Johan. Napaatras ang asawa niya at gulat na gulat sa ginawa niya. Honey, tulala na sambit ni Johan. Bakit nagpunta ka pa dito? Kung gulo ang pinunta mo dito, huwag ka nalang umuwi. Doon ka na magstay sa asawa mo. Malalapitan siya ni Johan pero umatras siya at tinulungan si Hans na tumayo. I just came here to celebrate my daughter's birthday. Umaasa akong makakaabot pa ako. And then I saw you together. Nagtatawanan na parang ang saya-saya nyo kahit wala ako. Nanghina ang boses nito. Napaingo siya at parang gustong matawa. Ngunit sa oras na yon ay may luha ng mga mata niya. Siya na ba ngayon ang papalit sa akin? Nahuli na ba ako? Napaatras ito habang namamasa ang mga mata. Umiiyak si Johan. Hindi ka huli. Aniya't ngumiti ng may pait. Matagal nang sira ang pamilya natin. Simula nung mambabae ka. Magpasalamat ka pa nga. At hindi ko sinabi sa anak mong mga katarantaduhan mo. Magpasalamat ka. At hindi pa alam ng anak mo kung gaano ka kawalang hiyang ama. Nanginginig ang tuhod niya habang pinagmamasdan si Johan. Tumangot-tango ito at umatras. Tama. Sorry. Walang hiya ako. Tumangot-tango ito habang umaatras. Parang pinipiga ang puso niya habang pinagmamasdan si Johan. Ang asawa niya ay parang wala sa sariling umalis. Kahit papaano ay nag-aalala siya, mahal niya pa rin ito kahit napakarami na nitong kasalanan sa kanya. Mahal niya pa rin ito sa kabila ng lahat ng imperfections nito. Kahit ito ang pinili niya ay hindi siya nagsisi. Dahil kahit papaano ay naging masaya siya kasama ito. Pinasaya nito ang buhay niya noong mga panahon silang dalawa pa lang ang magkasama sa isang larawan. Noong wala pang iba at hindi ito nagkaroon ng mataas na pangarap. Sinira ng pangarap nito ang pamilya nila. Goodbye, Johan. Mahal kita pero pagod na ako. Huling nasambit niya habang pinagmamasdan ng papalayong asawa. I love you. Ikaw na yata ang pinaka-sweet na lalaking nakilala ko. Know what? Crush na talaga kita nung high school pa tayo. I'm glad that you're still single till now.
Katabi ni Johan sa upuan si Ruby. Si Ruby ang anak ng boss niya na hindi niya inasahang naging ka-schoolmate niya noon sa high school. Ilang taon na siyang alipin ng kumpanya ng pamilya ni Ruby. Pero hanggang ngayon, nasa baba pa rin siya. At hindi man lang siya nabigyan ng promotion kahit siya lang talagang usually na nag-overtime. Noong dumating ang panahong kailangan na talaga ng anak niya ng pera para sa kemo nito, saka siya naglakas loob na kumapit sa patalim para ma-promote at makakuha ng malaking pwesto sa kumpanya. That way, masusuportahan niya ng mabuti ang anak niya. Wala na siyang ibang trabahong alam na mas malaking magpasahod, yung kasya para sa pagpapagamot sa anak niya at pambayad sa utang. Kapag lumipat siya sa ibang kumpanya, baka sa mas mababang posisyon siya ilagay. Mas lalong walang pag-asang magkaroon siya ng malaking sahod para sa pamilya niya. Mary here. Kapag naging kayo, baka mapasayo pa ang kumpanya. Walang alam ang lalaking anak ni boss sa negosyo. Siguradong ikaw ang maswerteng mapapasahan nito kapag asawa mo na si Madam Ruby. Sulsul ng kasama niya sa trabaho. Napalunok siya. May asawa na ako, Jones. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ko naman sinabing mahalin mo si Ruby. Ang sabi ko lang, gamitin mo si Ruby para umangat ang posisyon mo. Tapos kapag okay na, i-promote mo kaagad ako ha. Kumindat pa si Jones. Napalunok ulit siya at napaisip. Pag-isipan mo yan. Malala ang sakit ng anak mo. Mahabang-habang gamutan pa yan. Malay mo, makasurvive siya. Makakasurvive ang anak ko. Malakas na batang anak ko. Hindi siya padadaig sa cancer na yan. Galit na putol niya sa sasabihin pa sana ni Jones. Tinapik-tapik nito ang balikat niya. Oo naman, pero syempre, posible yun kapag may malaking pera. Kailangan mo ng pera, di ba? Crush ka pa rin ni Madam Ruby hanggang ngayon, kaya i-grab mo ng opportunity na yan. Ilang araw niyang pinag-isipan iyon, hanggang sa nakapag-desisyon siyang patusin ang sinabi ni Jones na patulan si Ruby. Itinago niyang katotohanan may asawa siya. Si Jones ang nag-asikaso ng lahat ng papel para palabasing single siya, na hindi siya nagpakasal kailanman. Labag sa loob niyang pinagamit niya kay Ruby ang wedding ring nila ni Myla. Kaya talagang ginawa niya ang lahat para lang mapalitan ang singsing na yon at maibalik sa kanyang wedding ring nila ng pinakamamahal na asawa. Naibili na niya ng singsing ang pera nang malaman niyang may nangyari sa anak niya. Galit na galit siya sa sarili dahil sa katangahan niya. Pwede pa ba itong ibalik, miss? Aniya sa sales lady ng jewelry shop. Ibabalik niyang singsing para makuha niyang pera at may ibayad niya sa hospital bill ng anak niya. Sorry sir, pero hindi na pwede. Ani ng sales lady. Kaya wala siyang choice, kundi ibigay na lang iyon kay Ruby. Nakuha niyang wedding ring nila ni Myla, pero nawalan siya ng malaking halaga ng pera na dapat ay para sa anak niya. Ginawa niya naman ang lahat para mabawi ang pera, pero hindi na talaga pwede. Makakautang pa ba ako sa'yo? Isang araw ay nilapitan niya si Jones para mangutang. Ibabayad niya iyon sa bill nila sa ospital. Kahit konting halaga lang ay ayos na siya. Di na baling madagdagan ng utang niya. Ang importante ay makalabas kaagad ang anak sa hospital. Alam niya hindi gusto ni Daisy ang amoy ng hospital. Kaya sisikapin niyang makalabas kaagad ang mahal na anak. Naku, walang-wala ako ngayon eh. Alam mo naman ako, may mga utang din ako. Nagbayad na din ako sa mayon. Baka matagana ako eh. Tapos ay ngumisi ang kaibigan niya. Napatango-tango siya. Laylay ang balikat niya nang balingan ng gabundok na papel sa desk. Dahil sa pag-aalala sa anak niya ay hindi niya na nagawa ang mga nakatokang gawain. Mababaliw siya kakaisip saan kukuha ng pera. Matagal-tagal pang kasal nila ni Ruby. Wala pa siyang karapatang makakuha ng pera sa babae. Nung kasal nila ay buong event, tulala siya. Gusto niya nang umiyak habang kinakausap ni Ruby ang mabisita sa reception. Gustong-gusto niya nang tumakas para makapunta kaagad sa birthday ng anak niya. Halos magmakaawa siya para lang i-move ni Ruby ang kasal sa ibang petsa. I like this day. Meaningful to sa akin, love. Ito ang time na nagkita tayo sa soccer field ng school. Kaya gusto ko talagang ito ang magiging date ng wedding natin. Ito ang dahilan ni Ruby. Ilang beses niyang sinubukang makumbinsi ito, pero hindi naging successful.
That night, habang ini-entertain ni Ruby ang mga bisita, panay na ang tingin niya sa orasan. Makakaabot pa kaya siya sa birthday ng anak niya? Kumusta na kaya ito? Masaya kaya ito sa birthday nito? Si Myla, kumusta ng asawa niya? Wala siya sa importanteng araw na iyon ng anak niya. Hindi man lang pala nanggaling sa mayamang pamilya. Talagang pumayag si Ernesto na iyan ang mapangasawa ni Ruby? Narinig niya pang bulungan ng mabisita nila sa kasal. Mga kaibigan ng pamilya ni Ruby iyon. Baka buntis kaya nga pumayag na lang. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Hindi niya napinansin ang mga masasakit na salitang binato ng mga bisitang iyon sa kanya. Kinuha niyang wine glass mula sa waiter at inisang lagok iyon. Hanggang sa nakalimang shot siya. Iyon na lang ang tanging paraan para makatakas siya sa reception at makauwi. Kailangan niyang maabutan ang birthday party ng anak niya. Kailangan niyang makita ang matamis na ngiti ng bata at makita itong masaya habang suot ang maganda nitong damit. Oh gosh love, lasing ka na. Ihatid na kita sa room natin. Biglang sumulpot si Ruby para sana alalayan siya. No love, ayos lang ako. Ako na. Huwag mo nang iwan ang mga bisita natin. Baka magtampo pa. Medyo nagdadalawang isip pa si Ruby na pakinggan siya, pero kalaunan ay napagdesisyonan nitong tama siya. Kaya agad siyang tumakas at sumakay ng taxi. Pauwi na lang ang perang meron siya at nagpapasalamat siya hanggang sa naabutan niyang nagngingitian si Hans at ang asawa niya. Parang piniga ang puso niya sa sakit. Sa harap niya, nakikita ngayon ang asawang kasamang ibang lalaki. Nagsakripisyo siya. Ginawa niya naman ang lahat para maibigay niya lahat sa pamilya niya. Pero bakit parang siya pa ang mali? Bakit parang siya pa itong parating dihado? Tama. Sorry. Walang hiya ako. Tumango-tango siya. Ang isa sa mas masakit ay tinawag siyang walang hiya ng mismong asawa niya, ng babaeng buong buhay niyang minahal. Mahal na mahal niya ito. Natagos sa buto ang masasamang salitang binitawan nito sa kanya. Ang sakit-sakit. 5 years passed. Love, hindi ka na umuwi. Hindi mo na ako nilalambing. Nagtatampo na ako. Mas mahalaga pa ba sa'yo ang pagpapa-impress sa daddy ko? No need na. Love na love ka pa nga ng dad ko kaysa sa amin eh. Ikaw ra ang key of success niya. Tumatawa si Ruby sa kabilang linya. Nanatiling walang emosyon ang mukha niya habang pinapakinggan ang boses ni Ruby sa kabilang linya. Ilang taon na nga bang dumaan? Nagkaroon ng 3 pang branch ang kumpanya sa loob lang ng 5 taon. Dahil sa malaking ambag niya sa kumpanya ay nagkaroon ng pangalan sa industriya. Ang malit na kumpanyang pinagtatrabahoan niya lang dati. Uwi ako later. Malamig niyang sabi. Oh my, really? Sige. I will cook your favorite food. Adobo, right? Bulalas ng babae. Adobo? That's Myla's favorite. Kinakain niya lang parati ang putahe na iyon dahil naalala niyang mag-ina niya para ma-divert ang attention niya at hindi parating problemahin ang pagkawala ng pamilya niya ay sinubsob niya ang sarili sa trabaho. Halos gawin niya ng bahay ang kumpanya. Hindi na siya nakakauwi parati at parating naghihingi si Ruby ng time. Pinhawakan niya na kay Ruby ang black card niya para hindi na ito magreklamo pa at mag-demand ng time niya. Buy whatever you want. Matapos siyang ibigay ang black card niya. Mas gusto ko ang time mo. I don't need money, love. Please. Hindi mapapantay ng mga signatures bags na yan ang time mo sa akin. Kaya please. Tapos nagpapi-eyes si Ruby. Niirita na rin siya sa kakulitan ng babae. Ang sekretary niya lang ang inuutusan niyang magpunta sa bahay para kumuha ng mga gamit niya. Hello sir, nandito si Mr. Harvey. Gusto niyang umakyat dyan. Paakyatin ko ba? Habang nasa office siya ay biglang tumawag ang nasa front desk. Ha? Talagang kailangan pang magpaalam? You bitch. Anak ako ng may-ari ng kumpanyang ito. Iyang yuhan na yan. Trabahante at linta lang iyang isang yan. Naging asawa niya lang ang ate ko pero hindi siya magiging may-ari ng kumpanyang to. Ako pa rin magmamana nito. At kapag ako nang umupo, tatanggalin ko kayo. Tandaan niyo yan. Naririnig niya pang pagmamayabang ni Kino sa kabilang linya. Itong bunsong anak ng mga Harvey, bunsong kapatid ni Ruby. Nararamdaman niya ang inggit mula kay Kino.
Black sheep ito ng pamilya at parating napapagalitan ng ama, samantalang siya parating napupuri. Papatayin kita kapag nagpasikat ka pa ulit. Iyon ang sasabi ni taong salita ni Kino na agad niyang nirecord. May balak siyang paggagamitan niyon. Hoy gago, nakat ang cards ko. Ano naman bang sinabi mo kay daddy? Agad ng bulyaw na Kino pagkapasok sa opisina niya. Nanatiling malamig ang mga mata niya habang nakatingin kay Kino. Ako agad? Di ba pwedeng desisyon lang ng dad mo yun dahil gago ka? Agad na dumapo sa mukha niyang suntok nito. Hindi siya natinag sa suntok na iyon, pero dumugo ang gilid ng labi niya. Sampid ka lang, kaya wala kang karapatan. Kapag nangyari po ulit ito, may kakalagyan ka talaga. Anito bago umalis. Napangisi siya at pinahid ng kamay ang dugo sa gilid ng labi. Talaga ba? Siya ba talagang may kalalagyan? Nanunuyang tingin ang binigay niya sa paalis na si Kino. Pinuntahan lang siya doon para lang sapakin. Napapailing siya, talaga napaka-immature. Di bali, ngayon na rin naman ang huling araw niya sa buhay ng mga Harvey. Mamaya ay matatapos ng lahat. Malaki-laki ang negosyong napatayo niya sa ibang bansa. Siniguro niyang may naitabi siyang pera para hindi na ulit sila maghirap. Pinaghandaan niyang araw na may ibabalik niya sa tabi niya ang mga mahal niya sa buhay. Ang mag-ina niya. Sa pagkakataong ito ay hindi na sila maghirap at mabubuhay na silang marangya kahit saan man sila magpunta. Magbabagong buhay sila kasama ni Myla. Love, malapit ka na ba? Tumawag ulit si Ruby. Yes, love. Nasa loob na siya ng sasakyan, pauwi na siya at nakahanda na rin ang plano niya sa gabing yon. Ingat ka. Love you. Nagkiss pang babae sa phone. Ilang saglit ay biglang may humarang sa van sa sasakyan nila. Bumaba ang mga armadong lalaki. Kinaba ng driver niya. Sir! Bulalas ang driver niya na agad na pahinto. Tinutukan ng baril ng lalaking bumaba ang driver niya. Buksan mong pinto! Nilingon siya ng driver para siguro hingin ang desisyon niya. Buksan mo. Direktang sagot niya, kaya agad sumugod ang driver at binuksan ang pinto. Siya na mismong bumaba habang tinutukan siya ng baril ng armadong mga lalaki. Sinakay siya sa van ng mga ito. Successful, boss. Ani ng lalaking nagdadrive sa unahan, nakatingin ito sa kanya. Very good. Aniya sa mga lalaki. Ang totoo niya ay mismong tauhan niya ang mga taong ito. Binayarin niya ang mga ito para kunyari, dukutin siya. Si Mr. Harvey kaagad ang kumilos para mabawi siya sa mga kunyaring kidnappers niya. Nagpapasalamat siya at nasuntok siya ni Kino, kaya parang realistic ang kidnapping sa kanya. Isang tao lang ang pinagdududahan ko, Dad. Dahil minsan niya na rin akong pinagbantaan noon. Kung gusto niyo pa ng preba, heto. Aniya sabay lapag ng USB niya. Nakuha siya at ngayon inimbestigahan ang pangyayari sa kidnapping na nangyari sa kanya. Plinay iyon ng mga pulis nang ibigay niya ang USB niya. Papatayin kita kapag nagpasikat ka pa ulit. Umalingawa ang malakas na boses ni Kino sa video. Galit na nilingon ni Mr. Harvey ang tauhan. Call that bastard immediately. Umiling-iling siya kay Mr. Harvey. Kahit anong gawin ko sa pamilyang ito, Dad, masama pa rin ako sa mata nila. Ginawa ko naman ang lahat. I'm so disappointed. I'm sorry. Siguro ito na ang panahon para sumuko. I need an annulment. Namilog ang mga mata ni Mr. Harvey. No, son. I'll make sure na pagbabayarin ko ang sinong may gawa nito. Please, huwag mong hiwalayin ang anak ko. I'm begging you. Hinawakan pa ng matanda ang kamay niya at bakas ng pagsusumamo ang mga mata. Nagawa niya rin naman ang lahat ng kailangan niyang gawin bilang asawa ni Ruby. Hindi sila nagkaanak ni Ruby. Nagkaroon ito ng 7 malalaking branch ng company at nagbumang negosyo ng mga Harvey sa loob lang ng 5 taon. Sapat na iyon para sa kabayaran niya sa lahat ng naibigay ng pamilya sa kanya. Natulungan niya na ang pamilya at oras naman para bumalik siya sa totoo niyang pamilya. Kina Myla at sa anak nila. Love, please. She love me, right? Bakit naman ganun? Malalagot sa akin si Kino. Pagbabayarin ko siya. Bulalas ni Ruby
habang sunod ng sunod sa kanya habang nagliligpit siya ng mga gamit niya. Tapos siyang maligpit at lumabas siya at nasalubong niya si Mr. Harvey. Lungkot ang nakabalatay sa mukha ng matanda. Aalis na ho ako, aniya sa matanda. Akmang lalampasan niya na ito nang bigla itong magsalita. Kaya't hindi na dahil sa anak ko. Kaya't dahil na lang sa mga pinagsamahan natin, iho, bumalik-balik ka pa rin dito kapag may pagkakataon ka. Bukas ang tahanan ko para sa'yo. Nilingon niya si Mr. Harvey. Tumango siya sa matanda. Biglang sumulpot sa pinto si Ruby at handa na namang sundan siya. Ruby Rose, stop it. Pinaraman mo ng annulment kaya hayaan mo na siya. Kapag nagpakahibang ka pa rin at ginulo mo siya, aalisan kita ng mana. Umalingawa ang boses na yun ni Mr. Harvey. Natigilan si Ruby at hindi na nagawang ihakbang pa ang mga paa palapit sa kanya. Hanggang sa mga oras na yun ay narespeto pa rin ni Mr. Harvey ang desisyon niya. Naging mabuting ama ito sa kanya, naging mabuting kaibigan at presidente ng kumpanyang pinapalaki niya. Nagpapasalamat siya at nakilala niyang matanda noong mga panahong lubog na lubog siya. Ngayon ay harap siya sa panibagong kabanata ng buhay niya. I'm very sorry, Hans. Sambit niya habang magharap sila ng lalaki. Nasa terminal sila ng bus. Nasa upuan ng terminal ang anak niyang si Daisy at nakayukyuk sa bag nito. Hindi nito alam na nandun ang paborito nitong Tito Hans. Siya pa rin ba? Ngumiti ng may pait si Hans. Tumango siya. Sa kabila ng lahat ng nagawa ni Johan, ay ito pa rin ang laman ng puso niya. Hinding-hindi yun madaling palitan. Hanggang sa mga oras na yun ay inilihim niya pa rin ang manangyari noon sa anak niya. Hindi nito alam ang dahilan niya kung bakit kailangan nilang iwan ng ama nito. Simula noon ay halos ayaw na siyang kausapin ng anak. Sa awa ng Diyos ay nakasurvive ang anak niya sa cancer. Proud na proud siya at malaki ang naging pasalamat niya sa Panginoon na binigyan nito ng pangalawang chance ang anak niya. Dumayo sila at tinayaan sila ni Hans na magtungo ulit sa liblib na lugar na iyon. Doon sila magsisimula ng anak niya. Sisikapin niyang makabuo muli ng mga alaala kasama ng anak niya. Magandang alaala. 5 years passed. Herman, Diyos ko, kumalma ka. Tumigil ka na. Nabulabo ang tahimik na umaga nila nang umalingawaw ang malakas na sigaw ng ina niya mula sa sala. Dali-daling bumaba ang anak niya at sumunod siya. Kabado siya habang pababa ng hagdan. Daddy! Boses iyon ni Daisy. Hindi niya na kailangang bumaba ng tuluyan para malaman kung sinong nasa baba at sinuntok ng ama niya. Walang iba kundi ang damuhong si Johan. Napanganga siya. Malaking pinagbago ng lalaki. Mas nag-mature at mas naging malaki ang katawan nito. Kung gwapo ito noon, mas lumala ngayon. Honey, tulalang sambit ni Johan. Huwag mong mahani-hani itong anak kong hayop ka. Akmang kukwalihan na naman ng ama niya si Johan nang pumagitna ng mama niya at si Daisy. Alam na ng magulang niyang tungkol sa nangyari sa kanila ni Johan. Inamin niyang lahat sa magulang niya. Ayaw niya lang nasabihin ng mga ito sa anak niya ang ginawa ni Johan noon. Ayaw niyang lasunin ang kaisipan ng anak niya at magbago ang pananaw nito sa ama nito. Ayos na iyong siya na lang ang may alam ng lahat at mga magulang niya. Lolo, tama na! Lolo! Sumigaw-sigaw na si Daisy para lang makinig ng papa niya. Pa, tama na! Siya nang napasigaw nang akma na namang mananapak ang ama niya. Napalingon sa kanyang magulang niya. Medyo judgmental ang matingin ng mga to. Akala mo talaga makikipagbalikan siya kung makatingin ang mga to. Naririnig tayo ng mga kapitbahay. Depensa niya. Saka lang naging tahimik ang bahay nila. Ilang minuto lang ang dumaan at maayos na silang nakaupo sa sofa ng sala nila. Nakakatusok ang tingin ng ama niya kay Johan. Kung makatingin akala mo talaga manliligaw niya si Johan at sinasala ng mga to kung pasado bang maging syota niya. Balak mo bang makipagbalikan sa anak ko? Kaya ka nandito? Kung yun ang balak mo, hindi ako makakapayak. Direktang sabi ng ama niya. Herman, hindi ikaw si Myla. Huwag kang pala desisyon dyan.
Sumingit ang mama niya. Kinagat na lang ni Daisy ang labi para hindi mapabunghalit ng tawa. Sasamain talaga ito sa lolo nito. Oo, kung papayagan ako ng anak niyo. Formal na wika ni Johan at nakatingin sa kanya. Abot ang kapal. Akmang aalban na naman ng papa niya nang hampasin nito ng sandok ng mama niya. Sabing huwag pala desisyon eh. Hayaan mong anak mong magdesisyon. Patatanda ng mga yan. Isasahog talaga kita sa sopas ngayon. Sige, magsalita ka pa. Piningot ng mama niyang tenga ng ama niya. Napangiwi na lang ang papa niya. Kalaunan ay hinila nito ng mama niya para umalis doon. Para naman makapag-usap sila ng mansinsinan. Exit muna ako mga daddy at mami ha. Ngumisi si Daisy at pili na kumindat kay Johan. Sabay taas ng kamao na para bang chinichir pa si Johan. Daisy, alis. Sinanyas na niyang lumarga na itong pakialamerin niyang anak. Di, laro tayong baraha mamaya ha. Singit pa ni Daisy kay Johan bago tumakbo bago pa tumama ang tsinelas niya sa mukha nito. Natawa si Johan pero agad pinigilan ng tawa nang bumungad dito ang nakakamatay niyang tingin. Ang laki-laki na ni Daisy. Ang kulit na rin. Anito para may ibang topic? Naligaw ka yata. Sumiryos ang mukha niya sa mga oras na yon. Ngayong nasa harapan na naman niya si Johan, ay nagwawala na naman ang puso niya. Parang katulad pa rin ng dati. Parang yung mga time na teenager pa sila. Naiirita siya. Kumusta na kayo? Sumilay ang matamis ng ngiti ni Johan. Napalunok siya. Matapos ng huling nangyari sa pagitan nilang dalawa, hindi niya na alam kung ano pang sasabihin niya. May asawa na ito at tiyak may mga anak na ito kasamang babaeng yon. Ayos lang. Siguro mayaman ka na ngayon. Huhulaan ko. CEO ka na? May sarkasmo sa uri ng ngiti na binigay niya dito. Lumunok ito at ngumiti. Hindi. Umangat ang kilay niya. Oh? Hindi ka tinulungan ng asawa mo maging CEO? Mahimigan ang bitterness sa tono niya. Naani mo concern pero alam ni Johan na bitter talaga siya that time. Nagbitiw ako. Aniya. Natigilan siya. So? Talagang naging CEO pala talaga ito. Napuno tuloy ng katanungan ng utak niya matapos magpakahirap si Johan para makuha ang titulong gusto nito. Bigla na lang maglalaho na parang bula. Nasira pa ang pamilya nila dahil sa pangarap nito. Tapos ganun lang. Nakaramdam siya ng iritasyon. Nasira lang ang pamilya nila para sa wala. Ganun lang? Nagbitiw ka? Matapos ang lahat-lahat? Aba naman. Parang gusto niyang maiyak. Tumayo siya tensyonadong nagtungo sa ref para uminom ng tubig. Pinakalma niya muna ang sarili bago bumalik sa harapan ni Johan. Ganun lang yun? Tapos na? Ending na? Wala na? Tapos mong sinakripisyong pamilya natin? Ganun lang? Natawa siya. Myla. Akmang hawakan nito ang kamay niya pero agad niyang iniwas. Dapat masaya siya ngayon. Dahil nawala dito ang titulong inaasam-asam nito noon. Dapat natuwa siya na hindi ito naging successful sa pinili nitong landas. Dapat masaya siyang malaman na parang kinakarma na ito ngayon. Pero ito, nag-aalala pa rin siya at nagagalit dahil binitawan nito ang pangarap nitong matagal nitong gustong makuha. Sa dulo, mahal niya pa rin ang lalaki dahil hindi siya magagalit ng ganito kung wala na talagang pagmamahal na yon. Nakipag-anal na ako sa kanya. Sa pagkakataong ito ay tumulo ng luha niya. Hindi niya na pinatapos sa pagsasalita si Johan at umalis na sa harapan nito. Gusto niyang manapak dahil sa katangahan ng lalaking yon. Nagagalit siya dahil sinayang ni Johan ang opportunity nito. Dahil nung huli ay hindi nakasama si Johan sa birthday ng anak niya. Ngayon ay nagkaroon na ito ng pagkakataong makasamang anak ng walang pinagtataguan, hindi tulad noon. Ayoko nang maghanda, Daddy. Mula pa nung bata ako, naghanda na si Mami. Parang gusto ko nalang kumain ng isaw sa bayan ngayon. Tapos yung takoyaki sabay inom ng soft drinks. Request ni Daisy. Hoy babae,
Sita ni Myla nang marinig ang mga pinagsasabi ni Daisy. Natawa na lang siya sa kakulitan ng anak. Daddy, simula nung gumaling ako, masyado nang mahigpit si Mommy sa mga foods ko. Baka raw kung anong mangyari sa akin. Bumulong pa si Daisy sa ama. Nag-iingat lang si Mommy mo. Mas mabuti na yung mga healthy foods ang kinakain mo para safety sa mga sakit. Ngumusong anak niya sa sinabi niya. Kahit ngayon lang di, please. Nagpapi-ice ang anak niya. Mamaya, isama natin Mommy mo. KJ yan eh. Isasama mo pa talaga. Tumautang mo siya at natawa na. Siyempre, kailangan magkasama tayo sa birthday mo. Sus, sip-sip ka kay Mommy di ha? Sinundot-sundot siya ng anak. Namilog ang mga mata niya. Talagang natawag pa siyang sip-sip ng anak niyang to. Ang ending ay silang tatlo nga talagang nagpunta sa bayan. Walang magawa si Myla nang bilhan niya ng takoyaki ang anak nila. Tutusukin na talaga kita ng steak. Pinanlisikin niya si Myla ng mga mata. Ngayon lang. Aniya. Kaya nga Mi, ngayon lang. Sumingit pang anak niyang ngumunguya ng takoyaki. Nakutusan tuloy ito. May nadaanan si Johan na balon na may umiilaw na hawakan. Bata pa rin si Daisy sa paningin niya, kaya binilan niya ito. Paniguradong matutuwa pa rin si Daisy roon. Sa anak niyo, sir? Nakangiting usisa ng tindero. Malapit sa simbahan ng pwesto ng balon. Papasok kasi sila ng simbahan. Opo, ngumiti rin siya dito. Tinitigan niyang balon na may nakalagay na happy birthday at napangiti. Naunang tumawid ang mag-ina niya. Kaya lang namilog ang mga mata niya nang makita ang humarurot na van. Ang problema ay papunta sa mag-ina niya. Agad niyang tinakbong pagitan nila at tinulak ang dalawa. Namalay niya na lang na nakahiga na siya sa semento. Hindi niya na magalaw ang katawan niya. Nakita niyang pag-iyak ng mag-ina niya bago nagdilim ang paningin niya. Ang daya. Hindi man lang siya hinayaang ibigay munang balon na binili niya bago siya maaksidente. Kahit hinayaan mo lang siyang makapagsabi sa anak niyang happy birthday at mahal na mahal niya ito. Hindi man lang ito nalaman kung gaano niya ito kamahal. Hindi niya man lang nasabi kay Myla kung gaano niya ito kamahal at araw-araw itong pinapangarap niyang makasama at makita. Kaya lang ngayon, parang tapos na yata. Marami pa siyang gustong gawin pero naunahan na siya ng karma. Karma na nga yata to. Habang pinapanood ni Myla na nire-revive ng mga doktor si Johan, ay hindi maampat ang luha sa mga mata niya. Hindi siya umalis sa glass window ng pinto ng emergency room. Bawat pump at tuwing umaangat ang katawan ni Johan, sa higaan ay nagdarasal siya. Na sana makayanan ito. Na sana maging okay na ito. Namilog ang mga mata niya nang makita ang pag-straight line ng monitor. Napanganga siya. Nakita niya kung papaano nagmamadaling kumilos kaagad ang mga nurse. Johan, lumaban ka. Please. Lumakas ng boses niya sa labas ng ER. Ilang saglit at niyakap niya siya ng ina niya. Umiiyak na siya habang yakap ng ina. Ma, hindi pa siya pwedeng mawala. Hindi pa pwede. Marami pa siyang panahong igugugol sa amin ng anak niya. Magkakasama pa kami sa susunod na birthday ng anak namin. Para siyang baliw na napasalampak na lang sa sahig. Nang lumabas ang doktor mula sa ERI, agad siyang tumayo para malaman ang resulta. Stable na siya. Nagawa niya pang makasurvive, Mrs. Siya ang kinausap ng doktor. Napahawak siya sa dibdib. Tila binunutan siya ng patalim doon matapos siyang marinig ang magandang balitang iyon ng doktor. Ma, ayos na siya. Ayos na siya. Napangiti siya habang basa na naman ng luha ang mga mata. Tears of joy na iyon sa pagkakataong ito. Hindi siya umalis sa tabi ni Johan. Habang nakakoma ito, binantayan niya ang lalaki. Ito ang pambawi niya sa mga panahong wala siya sa tabi nito noon na hindi sila magkasama. Nag-aaral na ulit ang anak mo. Masaya siyang nakabalik sa school na wala ng sakit na pinoproblema. Kapag nagising ka, ikaw nang maghahatid sa kanya. Ayos lang ba sa'yo na sabay mo na manatili kapag nagising ka na? Alam mo,
Inayos ni Papa yung silid sa taas. Iyon daw ang gagamitin natin kapag nagising ka na. Tsaka, mabait na si Papa sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pinupunasan niya ang braso ni Johan. Parati niya yung ginagawa. Magpahinga ka naman anak. Kami na muna ni Papa mong papalit sa pagbabantay sa asawa mo. Hindi naman pwedeng ikaw naman ang may sakit kapag nagising ang asawa mo. Pagkukumbinsi ng mama niya, pero hindi siya padadaig. Duman ng 5 buwan, isang balitang nalaman niya na nagpasigaw sa kanya sa gulat. Gumalaw ng kamay ni Johan sa wakas. Gising na ito. Honey? Honey? Kung hindi lang bawal na yakapin ito ng mahigpit ay ginawa niya na kanina pa. Sa wakas gising na talaga ito. Talagang nakasurvive si Johan. Gising ng daddy mo. Masayang balita niya sa anak isang umaga. Sobrang tuwa ng anak niya na nagawa pang magkating para lang makita ang ama na gising na. 2 araw nang nakahiga pa si Johan pero gising na. 3 araw ay talagang nakakapagsalita at maayos na itong nakakabangon. Ayoko na munang pumasok, Mami. Hindi naman talaga seryosong klase namin ngayon. Ungot ito at halatang gusto naman itong tumambay pa sa hospital kasamang ama. Sabay silang umakyat at nakutusan niya si Daisy dahil sa pag-absent na naman ito. Nakarating na sila sa silid ng ama ay tinulak kaagad ni Daisy ang pinto. Nakapasok silang 2 ng anak niya at huli na ang lahat bago nila napagtantong nasa loob ng silid na yon ang dating naging asawa nito. Si Ruby. Siya ba? Siya bang sinasabi mong totoong mahal mo, Johan? Bigla na lang siyang tinuro ni Ruby. Ruby. Napapikit ng mariin si Johan. Pasensya na. Babalik na lang kami mamaya. Hinawakan niyang kamay ni Daisy at hinila sa kung saan palayo sa silid na yon. Stay here, honey. Natigilan siya nang sabihin niyon ni Johan. Kita niyang napapanganga si Ruby sa narinig. Hindi siya nga ang babaeng dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo, Ruby. Sariling desisyon ko yun. I was already married when I married you, Ruby. Napanganga ang babae. Mula noon hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin ang babaeng yan. I'm sorry. The truth is, I use you to get what I want. Umiling-iling si Ruby, tila hindi matanggap ang mga sinabi ni Johan. Napayuko siya at hawak pa rin ang kamay ng anak habang pinapakinggan ng mga masasakit na katotohanan. She loved me. She said she loved me. Giit ni Ruby. Tumango siya. Dahil sinabi mo, Ruby, hindi galing sa puso iyon. Ilang saglit ay, bigla na lang tumakbo si Ruby palabas ng silid ni Johan. At nagatinginan sila ni Johan nang mawala ng babae. Ngumiti ang lalaki at tinapik ang kama malapit dito. Dahan-dahan silang 2 ni Daisy na lumapit dito. Nang makalapit na ay, agad niyakap pareho ng lalaking 2 babae sa buhay nito. Di, love mo talaga kami? Nakangisi na paniniguro ni Daisy. Tumango si Johan. Oo naman syempre. Pareho kayo ni Mami. Mahal ko kayong 2. Humigpit ang yakapan nilang 3. Dahilan para mapaaray si Johan. Sabay naman silang nagsorry sa padre de pamilya nila. Hoy, mabinat iyang tao. Ang kukulit yung 2 mag-ina. Sita ng ama nila nang makarating sa silid ng hospital. May bitbit ng pagkain na galing sa kanila ang ina niya. Halatang nagluto pa talaga para lang may madala rito. Pinagsaluhan naman nila iyon. Napuno ng mga picture frame ang silid nila. Matapos ang lahat ng iyon, lahat ng pictures ay magkasama silang 3. Iba't ibang lugar ang background nila. Mga lugar sa ibang bansa. Ang bahay ay napuno ulit ng saya. Saksi ang lugar na iyon sa muntik nilang pagkawasak. Saksi ang bahay na iyon sa hirap na pinagdaanan nila. Ang bawat sulok lang niyo nang makakapagsabi kung gaano sila katatag na sa kabila ng naging unusay na natili silang nakatayo. Hindi perpekto ang pamilya nila, pero sa pamamagitan ng pagkakaintindihan at pagmamahalan ay mananatiling buo. Mami, ano ba? Umupo ka lang doon. Ang kulit eh. Bulalas ni Daisy at pinapabalik siya sa pagkakaupo sa rocking chair. Kami nang magbibake. Alagaan mong sarili mo at baby natin. Aniyuan at hinawakan ng malaki niyang tiyan.
Pagkatapos ng lahat, may dumating na namang bagong blessings sa kanilang pamilya. Magkakaroon sila ng twins. Napapailing na lang siya at pinanood ang pag-aaway ng mag-ama sa kusina. Habang umiinom lang siya ng gatas doon, bumuntong hininga siya. Salamat God at hindi mo kami pinabayaan at muling nabuo ang aming pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.